Chapter 2. Wow, mukhang blooming ang Bessie namin ngayon. Tukso ni Taylor sa kanya. Dinalaw siya ng mga kaibigan sa cafeteria. Nandoon rin sina Zarina, Lucy, Ruby Rose at Layla. Tinilungan siya kanina ng mga kaibigan sa pagseserve. Ngayon ay nakarelax na sila ulit dahil wala nang masyadong tao. Dalawa pa lamang ang waitress nila. Wala pa namang nag-a-apply na iba kaya hands-on talaga siya araw-araw sa kanyang negosyo. So, anong bago sa mabait mong asawa? Tanong ni Layla habang binubusisi nito ang laptop. Sa ngayon, nagbago na siya. Binawasan niya ang pagse-cellphones at palagi nang maagang umuwi. Actually, nag-leave nga siya just to be with me. You know guys, minsan nagkakamali talaga tayo, diba? Wala namang taong perpekto sa mundo. Wika niya sa mga ito. Bakit ba in love ka talaga dyan sa asawa mo? Ilang inches ba ha? Tanong ni Lucy na naka-4 pa. Puro kakalokohan, Lucy. Syempre, bukod sa inches na iyan siya ang una kong boyfriend at bukod dun. Matalik pa kaming magkaibigan. At alam kong alam niyong lahat iyon. Sagot niya. Napakaganda ng mga kaibigan niya. Mga babaeng astig kung pumorma. Malayo sa mga kikay bukod kay Ruby Rose na napaka-arte sa grupo nila. Well, sige. Syempre nararamdam mo iyan. Woman's instinct kumbaga. Kung sa palagay mo nagbago na talaga siya nitong mga nagdaang araw. Mabuti naman pala kung ganon. Sana wala ng second wave ang panloloko niya. Dagdag pa ni Zarina, if ever na magloloko ulit siya. Huwag mong kalimutang maganda ka. Wika ni Taylor. Sabay silang lumingon nang makita ang bagong dating na babae sa loob ng cafeteria niya. Nakasuot ito ng light blue na bestida at yakap nito ang isang paper folder. Palingalinga ang babae na tila ba may hinahanap ito. She stared at her eyes. Pansin niyang namamaga iyon. Bes, ano kaya ang pakay ni Miss Girl rito? Sa tingin ko, mag-a-apply iyan. Saad ni Layla sa kanila. Kinausap nito ang isang waitress at itinuro naman siya ng waitress. Ngumiti si Grace sa kanya. Hindi niya inaalis ang kanyang mga mata sa babae habang papalapit ito sa kanila. Good afternoon po ma'am. Nakita ko po kasi ang nakapaskil sa labas. Naghahanap po kayo ng waitress. Mag-apply po sana ako. Wika nito. Natigilan siya. Tiningnan niya ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan na tila ba may ipinahihiwatig ang mga ito sa kanya. Pwede ko bang tignan ang iyong biodata? Sambit niya rito. Ito po ma'am. Sambit nito sa kanya. So, you are Grace Rosauro, 19, high school graduate. Sa tingin mo, bakit dapat kang tanggapin dito? Tanong niya. Ma'am, masipag po ako at makakapagkatiwalaan niyo po ako. Mahinhin nitong sambit. Really, mapagkakatiwalaan. Darling, mag-ingat ka. Hindi ganun kasimple ang salitang iyan. Pero dahil marami ka ng experiences as a waitress, tatanggapin kita, at pwede ka nang mag-start bukas ng umaga. Pero sa ngayon, Julie will orient you first about your salary and other things. Direkta niyang sambit. Nako ma'am, salamat po talaga. Wika nito sa kanya na bakas ang saya sa mukha. Tandaan mo pala Grace, ayaw na ayaw kong sa mga empleyadong kumukuha ng mga gamit o anumang bagay na pag-aari ko. Okay, sambit niya. Opo ma'am, maliwanag po. Tipid nitong sagot. Sumenya siya sa katiwala niyang si Julie at inutusan itong bigyan ng orientation si Grace. Nako Bes, agad-agad mong kinuha ang karibal mo. Sambit ni Ruby Rose na pangiti-ngiti sa kaniya. Well, ang sabi nga nila, keep your friends close and your enemy closer. Kung nandito siya, hindi ko na kailangang sundan pa ang babaeng iyan. Wika piwa. Kung sa bagay may point ka Bes. Paano na lang kung darating si hubby mo at makikita ang mistress niya? Wika naman ni Zarina. Well, that sounds interesting. Mabuti nga iyon para malinawagan siya na kung sino ang karapat-dapat para sa kanya, diba? Wika niya. Hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari, Savannah. Pero sana hindi ka magsisi sa huli. Wika ni Lucy.
Gusto niya lang na masigurado na mas madali niyang masusubaybayan ang mga kilos nito kapag sa kanya mismo ito nagtatrabaho. Masyado lang talaga siyang malakas para kontrolin ang galit niya kay Grace. Dahil sa totoo lang nanggigigil na talaga siya. Siguro hindi lang alam ng babae na kasal na si Stanley kaya inosente ito kung kumilos. Hi, okay naman ba ang lahat? Meron ka pa bang mga katanungan tungkol sa trabaho mo dito? Tanong niya kay Grace nang makalapit na siya rito at kay Julie na manager ng cafeteria niya. Wala na po ma'am, alam ko na po ang gagawin ko. Maraming salamat po ulit dahil tinanggap niyo po ako rito. Ang swerte ko po, ang laki po ng sweldo. Pagbubutihin ko po talaga ang trabaho ko ma'am. Mahinhin na sambit ni Grace sa kanya. Sige, maaga kang pumasok bukas. Pero kung gusto mo naman, pwede ka namang mag-assist ngayon. Bibigyan na lang kita ng tip ngayon. Wika niya. Sige po, ma'am tutulong na po ako ngayon. Timing rin naman po ang closing hour nito. Paalis rin po sa school ang mga kapatid ko. Matamis itong ngumiti sa kanya kahit nakitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Then you can stay. Sambit niya rito. Ang mga kaibigan niya ay nagpaalam na rin kanina. Hello, love. Wika niya kay Stanley sa kabilang linya. Ipapaalala ko lang sa'yo yung dinner date natin mamaya love. Nangako ka sa'kin. Pinalakas niya ang boses niya. Sige love, dadaan ako sa company. Kotse ko na lang ang gamitin natin. Wika niya. Tiningnan niya sina Julie at Grace na nakatitig pa rin sa kanya. Sumenya siya sa mga ito na maaari na silang bumalik sa pagtatrabaho. I love used to love. Sambit niya sa asawa bago ibaba ang cellphone. Hay nako, napaka-sweet talaga ni na ma'am at sir. Swerte ng mag-asawa sa isa't isa. Nakangiting wika ni Julie kay Grace pagkatapos pakinggan ang pag-uusap ng mga ito sa cellphone kanina. Ngumiti si Grace. May asawa na si ma'am. Akala ko dalaga pa siya. Hindi halatang may asawa na. Wika ni Grace sa manager na madaldal. Oo meron na at napakayaman ng asawa ni Madam. At pareho silang pinagpala ng kagandahan at kagwapuhan. Pero yun nga lang wala pa silang anak hanggang ngayon. Dagdag pa ni Julie. Sayang naman pero darating din naman talaga ang panahon na makakabuo rin sila. Tipid na sambit ni Grace. Sa kaibuturan niya ay nalulungkot siya dahil naiisip na naman niya ang boyfriend na may asawa na pala. Kaninang umaga nang sinabi niyang buntis siya ay nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Naiwan siyang luhaan sa opisina ni Stanley dahil kaagad itong umalis na wala man lang imik sa kanya. Hanggang ngayon ay pasan pa rin niya ang bigat sa loob. Lalong-lalo na ngayong magdadalawang linggo na siyang nagdadalang tao. Paano na kaya ang buhay nila sa oras na lolobo ang tiyan niya? Sino pa ang magtatrabaho? Sino ang kakayad para sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid? Kanina, hinihintay niya ang tawag ni Stanley sa kanya ngunit hanggang ngayon ay wala man lamang ito kahit na isang mensahe man lamang. Galit siya rito dahil sa panloloko nito sa kanya ngunit kailangan Stanley sa panahon ngayon. Kailangan niyang ipaglaban ang nararamdaman niya para rito. Umaasa pa rin siya na sana siya ang pipiliin ni Stanley kaysa sa asawa nito. Hindi naman siya gugustuhin ni Stanley kung mahal pa rin ito ang asawa. Alam niyang siya ang mahal ng lalaki at marahil ay awa na lamang ang nararamdaman nito para sa asawa. Umaasa pa rin siya hanggang ngayon. Alam niyang siya na ang mahal nito at pilit lamang nitong nilalabanan ang nararamdaman para sa kanya dahil nga mali ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Umalis na si Savannah sa cafeteria nang sumapit ang 6:00 ng gabi upang puntahan si Stanley company nito. Nag-antay lamang siya sa exit at hindi naman nagtagal ay dumating na rin ito. Dinampian siya nito ng halik sa pisngi nang makapasok ito sa loob ng kanyang kotse. So, dun tayo sa paborito nating restaurant ulit. Tanong niya rito na ang tinutukoy ay ang paborito nilang Pinoy cuisine restaurant. Sure love. Saad ni Stanley sa kanya. At nagsimula na siyang mag-drive. Habang nasa biyahe ay napakatahimik lamang ng kanyang asawa. Panaka na kanya itong sinusulyapan. Something might be troubling him again.
Kilala niya ang kanyang asawa lalo na kapag sobrang tahimik nito. Hanggang sa dumating na sila sa restaurant ay inakbayan lamang siya ng asawa papasok sa loob. Naupo sila sa paborito nilang pwesto gaya ng dati. May kalumaan na ang restaurant pero patok pa rin ito. This place is their favorite during their college days lalo na kapag iniisip nilang mag-food trip. Siya na ang umorder ng pagkain. Kabisado naman niya ang paborito nilang putahe ni Stanley sa naturang resto. He is too busy on his cellphone. Love, are you okay? Kanina ka patahimik. May problema ka ba? Tanong niya rito. Ha? Wala naman love. May kaunting problema lang sa company kanina. Medyo na-stress ako. Wika nito. Talagang hindi siya komportable ngayon. Pwede mo naman ibahagi sa akin ang kahit na anong problema mo love. Alam mo naman love, palagi akong nandito sa tabi mo. Lagi akong handang makinig sa'yo. Nangako tayo sa harap ng altar. Nasa tabi mo lang ako. Sa hirap at ginhawa, kung sa company yan love. Tandaan mo palagi na ang pagbagsak mo ay pagbagsak ko rin. Wika niya. Salamat love but we can solve it lang naman. Ikaw pala kumusta ang araw mo sa cafeteria? Tanong nito. Well okay naman. May nahanap na pala akong waitress kanina lang. Napakasipag niya. Sambit niya. Kung alam lang nito kung sino ang kinuha niyang waitress. Mabuti naman para at least hindi ka na talaga masyadong mapapagod dahil pati ikaw ay tumutulong pa. Wika ulit ni Stanley. Oo nga love. Next week I have an appointment with my OB. Siguro ito na ang tamang oras para magpakonsulta ng ibang paraan para magdalang tao ako. Gusto na kitang bigyan ng anak. 3 years na tayong hindi nakakabuo, maybe we need help from the experts already. Ano sa palagay mo love? Tanong niya sa asawa. Love nakikinig ka ba? Muli niyang tanong kay Stanley dahil hindi siya nito sinagot. Mabilis nitong kinuha ang tubig sa harapan nito at naubos kaagad nito ang laman. Okay ka lang ba Stanley? Ha? Wait love, kailangan ko lang sagutin ang tawag na ito. Wika nito sa kanya sabay tayo at malalaki ang mga hakbang palabas sa resto. Malungkot niyang tinitigan ang asawa habang naglalakad ito palayo sa kanya. It's as if he is turning his back on her. Pero pilit niyang pinapahaba pa ang kanyang pasensya. Siguro may importanteng tumatawag kaya kailangan talaga itong kausapin ni Stanley kahit na hindi pa man sila nagsisimula sa gabing iyon. Hanggang sa dumating na ang kanilang mga in-order ay hindi pa rin bumabalik si Stanley. She stood up dahil bigla siyang kinabahan na baka may nangyari ng hindi maganda sa asawa niya. Hinanap Noya ito sa labas. Pero wala naman ito sa labas. Sinubukan niya itong hanapin gamit ang tracking device na nilagay niya. Pero hindi ito gumana. Guard, nakita mo po ba ang matangkad na lalaki na may kausap sa cellphone kanina? Tanong niya sa guard nang hindi mahanap ang asawa sa labas. Opo ma'am, pero nagmamadali po siya kanina. Pumara po ng taxi. Sagot ng gwardya sa kanya. What? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Bigla siyang napaupo sa upuan na nasa tabi ng kinatatayuan niya. Niyakap niya ang kanyang sarili na tila ba nilalamig siya kahit hindi naman. Walang gana siyang naglakad muli papasok sa loob ng resto. Nanlulumo siya habang tinitingnan ang mga pagkaing nakahanda sa harapan niya. Kanina ay gutom na siya. Pero ngayon parang punong-puno na ang kanyang tiyan. Nawala ang gutom niya kahit pa ang paborito nilang mag-asawa ang nakahanda doon. How can she eat without him? Ano ang dahilan kung bakit bigla na lamang siyang iniwang mag-isa ni Stanley? Hindi ganoon ang asawa niya. Kahit pakausap nito ang pinaka-VIP ay hindi siya nito binebalewala ng basta-basta. Sa oras na ito, pakiramdam niya ay balewala, at kung ano man ang dahilan niya. Napakahalaga siguro nito para sa kanya. Hiningi niya ang bill mula sa waitress. She left money on the table and left without any words but a broken heart. Hiteng gabi na ngunit gising pa siya. Nakaupo sa porch ng Manchu, waiting for him and his valid explanation. She tried to call him but he is out of reach. Bigla na lamang umulan ng malakas. Kasunod ang pag-ihip ng malakas na hangin.
Tumayo na siya at pumasok sa loob ng mansyon. The big mansion is empty just like her heart yearning for his love. Saan kaya siya nagkulang? Bakit umalis siya nang walang sinasabi? Akala niya ay nagbago na ang asawa at magiging kampante na siya sa wakas, ngunit hindi pala, dahil ang ginawa nito kagabi ay nagising muli ang kanyang mga duda at haka-haka sa isip. Sana katulad ng pagtila ng ulan ay hipan rin ang sakit na nararamdaman niya sa sandaling ito. Umakyat na siya sa kanyang kwarto at humiga sa kama kahit hindi man lang naghilamos. Sinubukan niyang tawagan ang asawa, ngunit katulad ng una ay hindi pa rin ito matawagan. Hindi naman siya tanga. Alam niyang may kinalaman si Grave kung bakit agad na nawala si Stanley sa tabi niya. Imagine, it's their dinner date. First time na ginawa ni Stanley ang bagay na iyon sa kanya. Wala siyang magawa kundi ang umiyak. Sana paggising niya kinabukasan ay masamang panaginip lamang ito. Kinabukasan, wala pa ring Stanley sa tabi niya. Namumugto ang mga mata niya sakay iyak kagabi hanggang sa nakatulog na lamang siya. Naligo siya at nagbihis. Hinanda niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang hanapin si Stanley. Kailangan niyang malaman ang lahat. Kung ano man ang matutuklasan niya. Panahon na siguro upang harapin ito. She believed that he has changed, pero sa ginawa nito kagabi ay nagpapatunay lamang na hindi na siya ang pinakaimportante rito. Napakasakit para sa kanya ang katotohanan na iyon. He is her best friend. The only man she knew and loved, but she is sensing something again. Betrayal. Tinawagan niya si Taylor at hiniram na muna ang kotse nito. Ang una niyang pupuntahan ay ang bahay ni Grace. Doon siya magmamatsyag. Tumawag siya sa cafeteria para malaman kung wala ba doon si Grace. So, mas tumibay ang hinala niya na ito nga talaga ang dahilan. Isang oras siyang nagmamatsyag sa hindi kalayuan ng bahay ni na Grace hanggang sa nakita niya ang nanay ng dalaga na nakagayak at may daladalang isang malaking bag. Nakita na niya ito noong lumabas ito sa ihawan at tinawag itong nanay ng dalaga. Naglakad ang matanda palabas at nang makasakay ito ng tricycle ay sinundan niya agad ito. Tumigil ang tricycle sa harap ng isang private hospital. Mabilis niyang sinundan ang matanda. Tinulungan niya pa ito dahil wala itong kaalam-alam kung paano sumakay sa elevator. Sinundan niya ang matanda hanggang sa naglalakad na ito sa pasilyo ng hospital hanggang sa tumigil ito sa tapat ng isang pribadong kwarto. Kumatok ang matanda sa pinto at hindi niya inaasahan kung sino ang bumukas sa pintuang iyon. Walang iba kundi ang asawa niya. So, ang babae nito ang may sakit kaya bigla na lamang siyang iniwan ni Stanley noong nakaraang gabi. Tila nang hihina ang kanyang buong katawan sa oras na iyon. Nasaan na ang matapang na Savannah na kayang kalabanin ang lahat? Ang Savannah na walang takot. Pero sa oras na ito ay takot sa katotohanan maaaring sisira sa buhay niya. 5 minuto na siyang nakasandal sa pader sa labas ng pribadong kwarto na iyon. Nag-aantay siya na lumabas si Stanley. Pero tila wala na ata itong planong lumabas pa. Hindi nagtagal ay nakita niya ang nanay ni Grace na lumabas mula sa pintuan. Dahil doon ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makapasok sa room. Nakatalikod si Stanley sa kanya at paarap naman ito sa babaeng nakahiga sa hospital bed. Stanley. She managed to call his name kahit na sa totoo lang ay hinang-hina na talaga siya. Bago pa man nagsalita si Stanley ay may biglang bumukas sa pintuan. Hello. So Grace, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Next time, huwag ka nang masyadong magpapagod. Maislan yang pagbubuntis mo. You need utmost care. Magdadalawang linggo pa lang iyan. Alagaan mo ang sarili mo para kay baby. Sambit ng doktora habang nakatingin kay Grace. Ni isa sa kanila ay walang nakapagsalita sa sandaling iyon. Si Stanley imbes na making sa doktor ay sa kanya nakatingin. So, Mister, kailangan mong bilhin ito. Vitamins and milk para kay mommy. Alagaan mo siya, okay? Wika ng doktora at tumalikod na sa kanila. Ma'am, bumisita po kayo. Paano niyo pong nalaman na naospital po ako? Pasensya na po kayo, ma'am.
Hindi na po ako tutuloy sa pagtatrabaho kasi bawal na sa akin dahil maselan si baby. Mahabang salaysay ni Grace sa kanya. May nakakabit itong dextrose sa kaliwang kamay. Savannah, kailangan nating mag-usap, sambit ni Stanley sa kanya. Pinilit siya nitong hilahin ngunit hinawakan niya ang braso ni Stanley at walang kahirap-hirap na pinilipit iyon. Aray Savannah, please bitawan mo ako. Let's just talk please. I will explain everything. Wika nito sa kanya. No. Stanley, ako ang dapat na magpaliwanag sa inyong dalawa. Sambit niya at binitawan ang kamay ng asawa. Malakas ang pagbitaw niya kaya napasubsob ito sa kama sa tabi ni Grace. Sa susunod na subukan mo pa ulit akong hawakan or subukan mo akong kakalad ka rin palabas ng kwartong ito. Sisiguraduhin ko na ikaw naman ang ma-o-ospital Stanley. Banta niya. She stood up and straight and serious while talking to them. Akala niya ay iiyak siya pero hindi. Tila ba kay mahal ng mga luha niya sa oras na iyon. Makinig ka Grace. Ako si Savannah Ty Amora, ang legal na asawa ni Stanley Ty Amora. Now listen. You better give me a good explanation dahil kung hindi sa kulungan ang bagsak ninyong dalawa. Wika niya sa mga ito. Sinubukang lumapit ni Stanley sa kanya ngunit itinulak niya ito. Narinig niya ang pagtangis ni Grace. Patawarin niyo po ako ma'am, hindi ko po alam. Patawarin mo po kami ni Stanley. Minahal ko po siya. Naniwala po ako sa mga pangako niya. Pero, intindihin mo po sana ako. Buntis po ako at si Stanley po ang ama. Humihikbing sambit ni Grace sa kanya. Totoo ba, Stanley, buntis ang babae mo at ikaw ang ama? Sayo ba ha? Totoo ba? Malakas niyang hiyaw sa asawang tila naguguluhan na sa sandaling iyon. Matalim niya itong tinititigan. Kung iisipin niya ang lahat ng panloloko nito ay hindi na siguro siya makakatayo sa oras na ito. She tried her best to be strong. That's the last thing she got. Ayaw niyang ipakitang umiiyak siya. Iiyak siya pero mamaya na. Yung siya na lamang mag-isa. Gusto niyang magmukhang matapang sa harap ni Stanley at Grace. Kahit na durog na siya sa oras na yon ay pilit pa rin siyang lumalaban. Yes Savannah, ako ang ama ng dinadala niya. Niloko kita. Nagmahal ako ng iba Savannah. Hindi ko tinupad ang pangako ko sa'yo. 4 na buwan na kaming may relasyon ni Grace. Sambit nito habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Walang hiya ka Stanley. Niloko mo ko. Binuntis mo pa ang babae mo. How could you? Stanley, ano ang ginawa ko? Saan ba ako nagkulang Stanley para gawin mo sa akin ito? Pinaghahampas niya ang dibdib ng asawa. Dinig niya ang pag-iyak ni Grace pero wala siyang pakialam sa oras na iyon. Patawarin mo ako love. Hindi ko sinasadya. Dagdag pa ng asawa niya. Kambal na sampal ang ibinigay niya sa mukha nito. Anong hindi sinasadya? Alam mong may asawa ka Stanley. Hindi mo naisip kung ano ang mararamdaman ko. Sabihin mo, mahal mo parent ba ako Stanley? Wika niya. Oo, mahal kita Savannah. Hayop ka. Hindi ka marunong magmahal. Hindi mo sasaktan ang taong mahal mo. Noong araw na piliin mo ang kabit mo. Yun ang araw na hindi mo na ako minahal bilang asawa mo. Malakas niyang hiyaw sa asawa. Mahal kita. Mahal ko rin siya Savannah. Magkakaanak na kami at alam mong noon ko pa hinihiling sa'yo ang bagay na ito di ba? Hindi mo kayang ibigay sa akin ang kaya niyang ibigay sa akin. Wika nito sa kanya. Pulang-pula ang mga mata ni Stanley. Naiiyak na ito. Muli na naman niyang sinampal ang asawa. Gusto kitang patayin sa oras na ito Stanley. Hindi ko kayang ibigay sa'yo kung anuman ang meron siya ngayon. Oo tama ka. Pero simula pa noon ibinigay ko sa'yo ang puso ko. At ang buo kong pagkatao ay umiikot lang sa'yo. Diretsuhin mo ako Stanley. Ano ang gusto mong mangyari? Matapang niyang tanong sa asawa. Gusto niyang marinig ang lahat. Ito na ang tamang pagkakataon lalo na at nakikinig ang babae nito na walang tigil pa rin sa kaiiyak. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Stanley. Then he held both of her hands na parang noong araw ng kasal nila na isang caterbang pangako ang binitawan nito sa kanya.
Savannah, patawarin mo ko pero hindi ko pababayaan ang anak ko. Siguro dapat mo nang malaman ang totoo. Nagsinungaling ako. Hindi ko ipinakita sa'yo ang result sa'yo dati from your OB-GYN. Savannah, hindi mo kayang magbuntis. May diferensya ang matres mo. Natatakot akong ipakita sa'yo ang resulta. Ang relasyon namin ni Grace. Hindi ko talaga sinadya. Dumating lang siya, unexpectedly. Mahal kita, Savannah. Mahal na mahal pero priority ko ngayon ang magiging anak ko. Mahaba at malamig na tugon ni Stanley sa kanya. Noindang siya sa sinabi nito. Triple na ata ang sakit na nararamdaman niya ngayon. At hindi na nga niya nakayanan pa at naiyak na siya. Sinubukan siya nitong yakapin pero mabilis niya nitong itinulak palayo sa kanya. Niloko siya ng asawa. Hindi siya mabubuntis kailanman samantalang ang kabit ng asawa niya ay buntis. Ha, may iba pa bang revelasyon na hindi pa sinabi sa pagmumukha niya? Please stop saying that you love me kasi hindi nakapani-paniwala, Stanley. Habang nakikipagsiping ka sa kanya, naaalala mo ba na mahal mo ako? Hindi, di ba? Sa tuwing nagsisinungaling ka para makasama mo siya, inisip mo ba ako? Siguro nga mas mahal mo talaga siya, Stanley. Minahal kita, higit pa sa buhay ko. Pinagsilbihan kita ngunit hindi ka naging tapat sa akin. Humihikbi niyang sambit. Patawarin mo ako, wika ni Shranley. Ikaw, Grace. Sananga ay hindi mo nga talaga alam na may asawa na siya. If you really love my husband, panindigan mo. Sana masaya ka na dahil ikaw ang pinili niya kaysa sa akin na hindi siya kayang bigyan ng anak. Malungkot niyang wika kay Grace. At ikaw naman, Stanley, sana tama itong desisyon mo. Sana napag-isipan mo ang lahat ng ito ngayon. Pakakawalan na kita, Stanley, at oras na maghiwalay na tayo. Hindi na kita babalikan pa. Aalis ako at aayusin ko ang sarili ko. Sana kapag nagkita tayo ulit, magpanggap tayo na hindi natin kilala ang isa't isa. Wika niya rito at tumalikod na rin sa dalawa. Tinatawagan siya ni Stanley ngunit sumenyas siya rito na huwag na siyang sundan pa. Mabilis ang kanyang mga hakbang na umalis na sa lugar na iyon. At nang dumating na siya sa loob ng kanyang kotse ay doon na siya umiyak. Iyak na hindi niya ipinakita kanina sa harapan ng dalawa. Iyak na tila unti-unti na siyang nawawala ng buhay. She can't compare the pain she's feeling right now. Akala niya ay maayos pa nilang mag-asawa ang lahat. Pero nagkakamali pala siya. Wala pala siyang laban rito dahil hindi niya maibibigay ay isang bagay na kukumpleto sa isang pamilya. Ang batang iyon ang magiging tagapagmana ng mga ari-arian ni Stanley. Isang herderong hindi niya kayang ibigay sa asawa. Ang mawala sa kanya ang asawa niya ay para na rin siyang nawalan ng buhay. Ilang taon na silang nagsasama ni Stanley at sa isa't isa lamang umiikot ang buhay nila. Iniwasan niya ang kanyang mga kaibigan dahil gusto na niyang malagay sa katahimikan. Pero ang nag-iisang best friend niya at ang nag-iisang partner niya ay iniwan siya. Umuwi siya sa mansyon at ang tanging kinuha lamang niya ay ang kanyang nakatagong attaché case. Wala nang halaga ang buhay niya. She is broken from within at wala na ring kinabukasang maghihintay pa sa kanya dahil baog siya. Pinindot niya ang bititan sa itim na card na ibinigay ni Taylor sa kanya. Panahon na para tumanggap ulit siya ng missions. Kung mamamatay man siya, wala namang iiyak kaya babalik na siya sa totoong katauhan niya. Siya si Lady Red ng Golden Scorpion Clan. Samantala, salamat sa pagpili mo sa amin, mahal. Pangako, hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Nanlumo lang ako nang bigla mo akong iwan. Akala ko tuluyan ka nang mawawala sa buhay ko kaya naisipan kong gawin yon. Pangako, mahal, hinding-hindi na mauulit pa ang ginawa ko. Aalagaan ko na simula ngayon ang baby natin dahil alam kong kami na ang pinili mo. I really love you, Stanley. Kahit na mas bata ako sa'yo, papatunayan kong hindi ka nagkamali na kami ang pinili mo. Mahabang salaysay ni Grace kay Stanley nang umalis na ang asawa nitong si Savannah. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Ayaw kong mapahamak ang anak natin. Matagal ko nang inaasam na magkaanak.
Please don't do it again, Grace. Laman at dugo ko ang dinadala mo. Seryosong sambit ni Stanley kay Grace. Pangako. Simula ngayon ibubuhos ko ang pagmamahal ko sa iyo mahal hanggang sa makalimutan mo na siya. Hanggang sa kami na lamang ng anak mo ang laman ng puso at isip mo. Tutulungan kitang makalimutan mo siya, Stanley. Kinuha ni Grace ang kamay ni Stanley at dinala iyon sa dibdib niya. Pagkatapos ay idinantay nito sa kanang pingi upang maramdaman nito ang init ng palad ng lalaki. He sighed, I'll face everything that comes our way. Mahirap. Sa totoo lang kasi matagal na kaming nagsama ni Savannah. May puwang pa siya sa puso ko. Sana maintindihan mo iyon. Pero sana araw-araw ay ipapakita mo sa akin na karapat-dapat ka, Grace, dahil itinapon ko ang lahat-lahat lalo na ang babaeng hinarap ko sa altar. Dagdag pa niya, so, divorce na ba ang kasunod, mahal? Kumikinang ang mga matang tanong ni Grace sa kanya. Yes, I'll call my lawyer tomorrow about it. Wika ni Stanley sa kasintahan. Niyakap ni Grace ang nobyo nang narinig ang sinabi nito. Salamat, mahal. Sana magawan mo ng paraan para mas maging madali ang divorce ninyo. Wika ng babae na humihikbi habang kayakap si Stanley. Yes, Grace. Para sa inyong dalawa ng anak ko. Magbabayad ako ng milyon para mas maging madali ang proseso. Wika niya. Are you sure? Pipirmahan ng asawa mo. Sa tingin ko, mahal na mahal ka pa niya. Paano kung magbago ang isip niya? Paano kung kasuhan niya tayo, Stanley? Nag-aalalang tanong nito. Don't worry, she'll not do that. After hearing the truth about us. Do you think magbabago pa ang isip niya? Letting me go is her only option, mahal. Sagot niya rito. Oo nga naman. Pinili mo kami at isa lang ang ibig sabihin ng bagay na iyon. Mas mahal mo ako kaysa sa kanya na asawa. Maluwag ang ngiting wika ni Grace sa kanya. Bigla namang pumasok ang nanay ni Grace bago pa man nakasagot si Stanley sa kanya. Anak, nandito pala sina Shirley at Ryan. Wika ng ginang na ang tinutukoy ay ang matalik niyang kaibigan simula pa elementarya. Kapag Sabado ay binibisita siya ng mga ito dahil wala umanong pasok ang dalawa sa kolehiyo. Actually taga-squatter rin ang dalawa. Magaganda at sexy kaya nakapag-aral ang mga ito dahil may mga nagpapaaral sa dalawa. Sugar daddy ang bumubuhay sa mga kaibigan niya. Pero hindi katulad ni Stanley ay puro mga matatanda na nasa 50 anyos ang mga sugar daddy ng dalawa. Grace, nap-aano ka? Nako, okay ka na ba? Marteng tanong ni Ryan sa kanya. Tiningnan ng dalawa si Stanley na nasa tabi niya. Nakaupo ito sa kama na hinihigaan niya. Mabilis namang kumilos ang dalawa niyang kaibigan at umupo ang mga ito sa dekutsan na upuan sa tabi lamang niya. Si Stanley nga pala, ang future husband ko. Pagpapakilala niya sa nobyo sa dalawang babae. Nakita niyang nanlalaki ang mga mata ng dalawa at tila ba hindi makapaniwala sa narinig. Ang mga titig ng mga ito kay Stanley ay titig ng matinding paghanga. Obvious naman na mayaman si Stanley. Sa kutis pa lamang nito at idagdag pa ang pananamit ay hindi na makakailang may sinabi ito sa buhay. Ang swerte mo naman, Grace. Sobrang gwapo ng magiging mister mo. Wika ni Shirley kay Grace. Oo nga, kunin mo kaming bridesmaid ha. Dagdag naman ni Ryan. Oo naman. Di ba mahal? Tanong niya kay Stanley. Yes, sure. Sambit ni Stanley sa dalawang kaibigan nito na pumalakpak pa nang marinig ang pagsang-ayon ng lalaki. Sandaling nagkwentuhan ang magkakaibigan sa loob ng kwarto. Samantalang si Stanley ay lumabas at maghanap ng makakain nila. 2 araw pa ang lumipas nang lumabas na sila sa ospital. Sa kondominium niya dinala ang buntis na nobya. Kumuha na rin siya ng 2 katulong upang mag-asikaso rito. Ang isa ay tagalinis ng buong kondo. Tinawagan na rin niya ang kaibigan niyang engineer upang ipaayos ang tirahan ng mga ito sa squatter area para maayos ang tinitirhan ng mga ito kahit na wala si Grace. Binigyan na rin niya ng grocery store ang nanay ng kasintahan upang magsimula ang mga ito ng negosyo. How much, attorney? Gusto kong madaliin ang proseso ng divorce paper namin.
Hawak ko ang result ng asawa ko. Ipapadala ko sa'yo. Okay. Wika niya sa kausap na family lawyer ng mga Thai Amora. Kailangang madaliin ang paghihiwalay nila dahil iniisip niya si Grace. Baka ano na naman ang gagawin nito kapag matatagalan pa ang proseso ng divorce nila ni Savannah. Last time when he turned his back on her, uminom ito ng gamot na masama para sa dinadala nito. Mabuti na lamang at naagapan at nadala ito sa hospital kaagad. Takot siya sa maari nitong gawin. Ang batang dinadala nito ay ang tagapagmana ng lahat ng kung anong mayroon siya. Soon, he will take his surname again from Savannah. Something that he promised to give her couple of years ago. Alam niyang nasaktan niya ito ng labis. Nagmahal siya ng iba at ngayon ay magkakaanak pa habang mag-asawa pa sila. Mahal, may pupuntahan ka ba? Nagulat siya nang may biglang yamakap sa likuran niya. Oo mahal, papasok ako ngayon sa company. Wika niya sa dalaga. Wala na siyang itinago pa rito. Alam na nito ang tungkol sa kanya na hindi lamang siya basta-bastang empleyado lamang. Soon, she'll know everything kaya mas minabuti na lamang niyang sabihin rito ang tungkol sa tunay niyang estado. Mahal, tinawagan mo na ba ang abogado tungkol sa divorce ninyo? Tanong nito. Oo mahal, I did, sagot niya. Mabuti naman. Sana kapag isisilang ko na ang anak natin. Apelyido mo na kaagad ang dadalhin niya at sana hindi na tayo kakasuhan ni Savannah kapag isinilang ko ang bata dahil divorced na kayo. Bulong nito sa kanyang tainga. Yes mahal, bigyan mo lang ako ng oras. Minamadali ko na nga ang lahat. Pero dapat mo rin maintindihan na kailangang ng mahabang pasensya sa prosesong ito. Wika niya sa kasintahan. Kapag nangyari iyon, pakakasalan mo na ako di ba mahal? Sambit pa nito. Tumango siya sa kasintahan. I love you Stanley. I love you too. Magpahinga ka na muna. Aalis na muna ako. See you later mahal. Hinalikan niya ang noo ni Grace bago umalis sa kondo. Bago pumasok sa company ay dumaan na muna siya sa isang mall at bumili ng SIM. He needs a new number. Kung gusto niyang kalimutan ang dating asawa at makapag-move on na ay yun ang unang hakbang na kailangan niyang gawin. He browsed his phone. He can't explain his feelings while browsing their pictures together. Ang saya-saya nila ni Savannah sa mga larawang iyon. Napakarami pala niyang stored pictures sa cellphone niya. Ang iba ay antagal na. Mga kuha nila sa ibang bansa sa tuwing nagbabakasyon sila. Those were their happy times together. Isa-isa niyang binura ang mga larawan nila ni Savannah. Masakit dahil asawa niya ito at hindi niya maiaalis na ito ang una niyang minahal. Nagbago lamang ang lahat nang makilala niya si Grace. Siguro mas magiging masaya sila ng kanyang pangalawang pamilya dahil may anak sila. Mahal naman niya si Savannah pero mas matimbang na ngayon si Grace dahil buntis na ito. Handa niyang harapin ang kanyang mga pamilya na botong-boto sa asawa niya lalo na ang daddy niya na anak na ang turing rito. Ipaglalaban niya kung anuman ang nasimulan na niya. Una niyang tinawagan ay si Grace pagkatapos niyang palitan ang kanyang SIM. Tuwang-tuwa ito nang malamang ginawa niya ang bagay na iyon. Balang araw ay makakalimutan rin siya ni Savannah at sana katulad niya ay gumagawa na rin ito ng paraan upang makalimutan siya nito. Samantala, hindi ka pa ba uuwi? Ilang oras ka na bang nandito? Tanong ni Taylor kay Savannah nang maabyutan itong nakaupo sa isang sanga ng isang puno habang tinatanaw ang malawak na view sa ibaba. Ito ang naging tambayan niya 2 araw na ang lumipas simula ng pagkikita nila ni Stanley sa hospital na iyon. Papalit-palit siya ng hotel simula nang umalis siya sa mansyon. For now, wala pa siyang patutunguhan. Gusto na muna niyang palipasan ang lahat ng sakit at pighating nadadama ngayon. She should accept the pain first. Unti-unti pang pumapasok sa sistema niya ang ginawa ng asawa niya sa kanya. But she will be fine. Not now but someday. Kailangan niyang mag-move on na dahil si Stanley na mismo ang pumili sa babae nito. Wala na siyang magagawa pa diba? Wala nang halaga ang lahat.
Ang mga pangarap na binuo nilang magkasama ni Stanley ay naglaho lahat ng gayon kadali. Gusto ko lang pakawalan MHNA ang blahat ng sakit, Taylor. Ayaw kong magsimula ulit sa Golden Scorpion na dala-dala pa rin ang mga sakit sa kalooban ko. Gusto kong magsimula na may magaan na puso. Gusto ko wala na itong sakit. Wala na ang mga alaala niya. Siguro nga, hindi ko deserve na maging isang assassin. Wala akong puso na kagaya ninyo, Taylor. You girls never beg for love. But me, sobrang hina ko. Malungkot niyang sambit sa kaibigan. Dahil mas ginamit mo ang puso mo kaysa sa utak mo. It's mind over matter, Savannah. Sa ngayon, ibuhos mo na ang lahat ng sakit. Bukas paggiyain mo, huwag mong subukan na isipin siya. Control yourself. Control your heart. Isipin mo at ang kabit niya na magkasama wala silang halaga. Hindi ka dapat nagkakaganito. Never make yourself look miserable. Ipakita mong matatag ka, na hindi sila ang makakasira sa'yo. Alalahanin mo ang training natin. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Huwag kang magpapatalo sa puso mo. Mahabang wika ni Taylor sa kanya. Umakyat rin ito sa kabilang sanga ng puno na malapit lamang sa kanya. Tama ka, Taylor. Hayaan mo. Bukas na bukas rin aalisin ko na siya sa sistema ko. Have you been in this situation before? Parang expert ka talaga sa mga ganitong bagay, ha? Tanong niya kay Taylor. Sort of, but not me but my sister. She was gang raped by a big syndicate, and the most painful part, her boyfriend left her after that. Pinakasalan nito ang best friend niya, then hindi na niya kinaya. So she took her own life after knowing that. Kaya naman, ganito ako kagalit sa mga lalaki. I don't trust any of their kind except sa mga kasamahan nating mga lalaki. Kaya ikaw, ibalik mo naman ang dating ikaw. Wika nito. Totoo nga talagang man-hater itong kaibigan niya at wala pa itong naging boyfriend since birth. So, saan ka after this? Tanong nito. Kahit saan na, sagot niya. Bukas ay sa cafeteria na muna siya titira. May kwarto naman sa loob ng office niya at kumpleto ang mga gamit. Kahit na maliit lamang ay pwedeng-pwede na dahil mag-isa na lang siya. Soon her family will know about her status. Nasa Mindanao na ang mga ito ngayon at doon na nagsimula ang kanilang negosyo. Their company na kahit hindi kasing laki at kilala katulad ng mga Thai Amora ay sapat na rin upang hindi sila maghihirap. She asked them to live there, far from this city after a tragic incident na nangyari sa pamilya nila. Ayaw na niyang mangyari pa ulit iyon kaya pinatira na muna niya ang pamilya sa malayo. Years before, tinulungan siya ng mga kaibigan. They freed her kaya nakabalik siya sa buhay ni Stanley and they started again. Tara na, gutom na ako. Tigilan mo na muna ang pag-isip mo sa asawa mong iyon. Isipin mo na lang. Habang malungkot ka rito at iniisip ang mga happy moments ninyo ay nandoon si Stanley sa kondongan ng 19-year-old niyang kulasisi. So ano na, maganda ka kaya bumaba na tayo rito at bumalik na nga tayo sa kabihasnan. Wika ni Taylor at muli na naman itong bumaba mula sa puno at umupo sa Ducati nito. Tara na, sumunod naman siya rito. She rides on her Ducati. She's wearing her ripped jeans. Crop top white with her leather jacket on top na tinurnuhan niya ng leather high-cut shoes. She braided her long black hair and wore her black shades as soon as she started her Ducati. Taylor looks like her too. Isa kung pumorma lamang silang magkaibigan. Teka, may nakalimutan ako. Wika niya sa kaibigan habang tinitingnan ang kamay niya. What? Wika nito. Ang isang ito. Nakalimutan ko palang ibalik sa kanya. Sambit niya sabay taas ng kanang kamay at isenenyas sa kaibigan ang ring finger niya. Ang wedding ring ang tinutukoy niya. So anong iniisip mo? Tanong ni Taylor. Dapat natin itong ibalik. Ayoko nang suotin ito simula bukas. Wika niya. Much better. Itapon mo na lang kaya. Natatawang sambit ni Taylor sa kanya. Umiling siya. Dapat lang na ibalik ito sa nagbigay nito.
para maalala nito ang sinunpaan niya sa altar ng simbahan na hindi niya iningatan. Siya na ang bahala kung ano ang gagawin niya rito basta isasauli ko ito. Wika niya. So, nasaan kaya siya ngayon? Tanong nito. Siguro nasa company. Sagot niya. Pinaharurot nila ni Taylor ang kanilang motorsiklo patungo sa kumpanya ng asawa niya. Lahat ng tao sa kumpanya ay bumabati at yumuyuko kay Savannah kapag nakikita siya. Ngumiti siya sa secretary ni Stanley. Sumenyas siya rito asking if Stanley is inside. Tumango lang ito. Mabuti naman at nandito lamang pala ito. Si Taylor ay nagpaiwan na muna sa baba. Binuksan niya ang pintuan ng office nang hindi man lang kumakatok. Nanlaki ang mga mata ni Stanley nang makita siya. Then he smiled timidly after realizing that it's really her. Kitang-kita niya ang paghagod ng tingin nito sa buong katawan niya. Nakabukas ang black leather jacket niya. At kitang-kita ang kanyang boobs na naiipit ng suot niyang crop top na kulay white. Bumaba ang mga mata ni Stanley sa ripped jeans niya. Pababa sa suot niyang leather black boots. Tinanggal niya ang kanyang shades nang makalapit na sa lamesa nito. Savannah, anong ginagawa mo dito? Kung pumunta ka dito para makiusap. My decision is final. Magkakaanak na kami ni Grace. Tumigil ka. Hindi ako nagpunta dito para lumuhad sa harapan mo at magmakaawa na bumalik ka sa akin. Kahit na gawin ko iyon. Alam kong hindi ka nababalik sa akin, di ba? Pumunta lang ako dito para ibalik ito sa'yo. Hinubad niya ang singsing na suot niya at inilagay iyon sa lamesa ni Stanley. Nakalimutan ko pala ibigay last time. Keep it, Savannah. Huwag na. Ibabalik ko na lang sa'yo kaysa naman itapon ko lang. Sayang naman ang halaga niyan. Wala nga pala itong halaga, no? Dahil hindi mo pinahalagan. Sambit niya rito. Nakita niyang napalunok ng laway si Stanley sa sinabi niya. Savannah, sana ay okay ka lang. Wika nito. Ha? Ano sa tingin mo? Ganyan ka na ba talaga kamanhid? 3 years of marriage. Niloko at sinaktan. Then now sinasabi mo pa na hope you're okay. Wala ka talagang konsensya, Stanley. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ako, at hindi lang basta okay. But I'll be better off without you, Stanley. Balang araw, muli akong babalik sa company na ito nang wala ng sakit na nararamdaman. Sa muli nating pagkikita, wala na itong sakit na dinulot mo. I'll be totally healed, but you won't be happy, Stanley. Hindi kayo magiging masaya. Alam mo kung bakit? Dahil may inagrabyado kayo. Galit niyang sabi rito. Ibubuhos na niya ang lahat ng sama ng loob niya para bukas ay magsimula na siyang muli without him disturbing her system. Yes, someday you'll understand me, Savannah. Wika nito. Someday ha. Balang araw hindi na kita makikilala or maaalala. Goodbye, Stanley. Kung ready na pala ang divorce paper, just drop it on my cafeteria. Well, wait. Babayaran ko na pala ang lahat ng gastos mo sa cafeteria ko. Naglabas siya ng tseke at iniabot iyon kay Stanley. Kunin mo na ito. Para makapagsimula ka ng bagong buhay mo, Savannah. Mas kailangan mo ang pera na ito kaysa sa akin. Inabot muli nito ang tseke sa kanya pero hindi niya tinanggap. Napangiti siya sa reaksyon nito. Hindi nga talaga siya kilala ng asawa niya. Itago mo na iyan, baka kakailanganin mo iyan balang araw. Sambit niya at naglakad na papunta sa pinto. Bumaling muna siya kay Stanley bago umalis. Ikaw, Stanley, masaya ka ba talaga? Tinignan mo na ba ang sarili mo ngayon sa salamin? Tila na conscious naman si Stanley sa sinabi niya at sinuklay nito ang buhok gamit ang mga daliri. Diretso siyang naglakad papunta sa exit. Kumaway siya kay Taylor nang makita ito. Sana nakita ni Stanley ang ibang pagkatao ni Savannah ngayon. Ang malakas, matapang na Savannah na hindi natatakot mawala kahit pa ang taong mahalaga sa kanya. So kumusta ang huling pagharap mo sa magaling mong asawa? Tanong nito sa kanya ni Taylor. Na-shock siguro nang makita niya akong ganito. Akala niya Angel ang asawa niya. Sambit niya. Obvious naman talaga na nagtaka talaga ito dahil hindi siya nakadress or formal wear. Well,
Unti-unti na niyang ilalabas ang tunay na Savannah sa asawa niya. Bago sila nakaalis ay nakasalubong nila ang kaibigan nilang si Zena. Isa itong magaling na abogado. "Hey kayong dalawa, ano ang ginagawa niyo rito?" tanong ni Attorney Zena sa kanila. "Zena, ikaw ano rin ang ginagawa mo rito?" tanong ni Taylor sa abogado. "Client ko ang asawa mo. Nandito nangga ang mga papers." Pinapadali na talaga niya ang pagproseso nito, my God. This is just a draft pa lang naman. Next month pa ito lalabas. Wika nito. Narinig ko last time na minamadali na talaga ni ating baby girl ang mga papeles. Dagdag pa nito, nagkatinginan sila ni Taylor. Tila ba isa ang nasa isip nila sa oras na yon. "Magkano, Zena? Patagilin mo pa iyan. At kahit na kumuha pa sila ng ibang abogado, siguraduhin mong mas matatagalan pa." Natatawa niyang wika sa abogada. Atet na pala ang babaeng iyon. So mas iinisin pa niya lalo ang babaeng iyon pati na rin ang asawa niya. Depende. 1 year delay is equivalent to 1 million pesos. Ilang taon ba ha? 5 million basta gawan mo ng paraan. Natatawang wika ni Taylor sa abogada. "Okay, sige, ako na ang bahala. Luka-luka talaga kayo. Ako na ang baalang magpauto." Kinindatan pa sila ni Zena bago ito umalis sa harapan nila. So hindi na talaga makakapaghintay ang babae ni Stanley. Pero lihim siyang nagtataka. Bakit minamadali nito ang divorce nilang mag-asawa? Baka may ibang rason pa ito. Lumingon siya nang may makita siyang isang itim na pickup na paalis sa parking lot ng company. 3 lalaki ang nakasakay doon na tila may pinagmamatsyagan ang mga ito. Kinutuban siya. What if may plano ang mga iyon kay Stanley? Hindi niya alam. But it's all just her instinct. Napailing siya. Ayan na naman siya. Wala na siyang pakialam pa kay Stanley. Kung may mangyayaring masama rito, then may kinakasama na ito na handang protektahan at alagaan ito. Napangiti siya. Paano siya poprotektahan ng kabit niya? Natatawa na lang siya. Naisip niyang bigla ang mga organisasyon na namba-blackmail sa mga mayayamang negosyante. Tumatanggap ng maraming mga blackmails dati si Stanley. Humihingi ang mga sindikatong iyon ng malaking halaga for protection money. Pero lihim siyang nag-imbestiga dati at dahil sa kanya ay tumigil ang mga taong iyon. Siya ay plain housewife pero sikreto niyang pinoprotektahan ang lahat ng assets ng Thai Amora. Pero ngayon tatalikuran na niya ito kagaya ng pagtalikod ni Stanley sa kanya. Parang familiar ang mga dumaan kanina. Wika niya kay Taylor. "Sino? Hindi ko napansin. Bakit Savannah? Mukha ba silang nakakatakot?" Natatawang sambit ni Taylor. "Hayaan mo na lang. Tara na." Tanong niya kay Taylor na busy sa cellphone nito. Ngayong gabi ay matutulog ulit siya sa ibang hotel. Hindi niya alam kung bakit. Pero ganito talaga sila. Sa isang maliit na hotel lamang siya nag-check-in para sa gabing ito. Bumalik na naman siya sa dating buhay niya. Gusto na sana talaga niyang malagay sa katahimikan pero kung kailan handa na siyang maging mabuting asawa at nanay ay saka pa siya susubukan ulit ng Diyos. Binuksan niya mga mensahe para sa kanya sa email. 2 email ang nakita niya. Isa ay galing sa OB-GYN niya reminding her of her appointment next week. At ang isang email naman ay galing sa father-in-law niya inviting her on his birthday. Naiyak siya. Napakabait ng mga magulang ni Stanley. Nakakalungkot isipin na sa kaarawan ng ama nito ay hindi na sila nagsasama pa ng anak nito. Sana, pinaliwanag na ni Stanley ang tungkol sa kanilang dalawa. Alam niyang masasaktan talaga ang matanda sa ginawa ni Stanley. Tumayo siya mula sa pagkakahiga sa kama at tumawag sa kitchen ng hotel. Nagtanong siya kung may vanilla ice cream. Parang gusto niyang kumain ng vanilla ice cream. Ang flavor na hindi niya pa nasubukang kainin simula noong bata pa siya. Bigla na lamang pumasok sa isip niya na gusto niya. Siguro dahil stress lamang siya lately. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa kanyang cafeteria. Nakaayos na rin ang magiging kwarto niya roon. Pati ang lahat ng gamit na kakailanganin niya ay kumpleto na.
Habang naghihintay siya ng mission ay dito na muna siya pansamantalang titigil. Hindi pa niya alam kung saang lugar siya pupunta. Marahil ay sa ibang bansa dahil karamihan ay nandoon mga mission kapag sa Golden Scorpion Clan under ang isang assassin. Mabuti na rin siguro iyon para naman makakalayo na siya. Iyon na lang ang hinihintay niya. Mamaya ay mamimili siya ng mga damit at groceries. Kailangan niya ng maraming damit na katulad ng suot niya ngayon. Sandali muna siyang tumulong sa cafeteria bago siya pumunta sa mall upang mamili. Pero bago siya namili ay pumunta na muna siya sa parlor. Pinaputol niya ang mahabang buhok hanggang sa leg niya. Pina-rebond at pinakulay niya rin ito ng silver gray. Gusto niyang makita ang ibang Savannah sa harapan ng salamin. Wala na ang dating Savannah na kayang tiisin ang paakit na galing kay Stanley. Pero kagaya nga ng sabi niya, ang sakit ay nasa loob Noya Perrin. Iyon ang bagay na hindi niya pwedeng pigilan dahil sariwa pa ang sakit sa puso niya. Pero ika nga, dahan-dahan naman itong maghihilom sa paglipas ng panahon. Iwasan lamang talaga ang pag-cruise muli ng landas nila ni Stanley. Marami siyang pinamailing mga gamit niya. Lahat ay bago, at iyon ang gusto niyang gamitin. Hindi na nga niya kinuha pa ang mga gamit niya sa mansyon nila ni Stanley. Lahat ng iyon ay nagpapaalala lang kay Stanley. Gusto niyang baguhin ang lahat-lahat sa kanya. Kung pwede nga lang palitan ang puso, ay bibili siya ng bago. Dahil ang puso niya ay punong-puno na ng sugat. Bigla siyang huminto sa paglalakad nang makita ang isang shop na punong-puno ng baby stuffs. Isang mapait na ngiti ang namutawi sa kanyang bibig. Hindi siya magiging nanay. Walang sino man ang gugustuhin magpakasal at makasama ang isang babae na hindi kayang magbigay ng isang anak. Wala siyang kwenta sa mata ng mga lalaki. Dahan-dahan siyang dinala ng kanyang mga paa papasok sa shop na iyon. Looking at the little stuffs inside. Nakaka-excite talaga. Ganito pala ang pakiramdam kapag makakakita ka ng mga cute baby stuffs. Sana, mabibili ko rin kayo balang araw. Pero hindi na pala pwede dahil hindi naman ako magjing isang nanay. How I wish. Bulong niya sa kanyang isipan. May mga couple rin sa loob ng shop. Naiinggit siya sa totoo lang lalo na sa mga babaeng buntis na nandoon sa loob at kasama ang mga asawa nilang namimili rin at mukhang excited rin. May mga naroon din na napakasimple lamang ang itsura. Halatang hindi afford ang mga mamahaling bagay pero kitang-kita niya sa mukha ng mga ito ang kasiyahan at galik. Hindi na rin siya nagtagal sa shop na iyon dahil baka malulungkot na naman siya. Kakabago pa lang niya sa itsura niya simula ulo hanggang paa kaya naisipan niyang iwasan na ang mga bagay na makakapagdulot lamang ng kalungkutan sa kanya. Tanggap na niya ang lahat. Pero hindi pa siya lubos na nakaka-recover. At times kapag nagigising siya sa umaga, bigla na lamang siyang aaktong yayakap sa katabi. As if naman ay meron. Bigla niyang idadantay ang binti sa katabi. Pero kapag maalimpungatan siya ay doon niya matatantong wala na pala siyang asawa. Balang araw malilimutan niya ang paghihiwalay nila. Dahil siguro nakasanayan na niyang gawin iyon tuwing umaga. Sa tuwing yayakap siya dito ay bigla niyang maaalala na wala na nga pala sila. Bigla na lang siyang napapaiyak. Adjustment period is the hardest part of moving on indeed. No matter what, she'll be able to get used to it. Darating ang oras at sandaling masasanay rin siyang gigising ng mag-isa. Kumain ng mag-isa sa lamesa at matutulog ng mag-isa. Balang araw, she will realize that herself is her best companion of all. Bumaba na siya sa basement area ng mall. Nandoon kasi ang grocery. Kumuha siya ng isang big cart at itinulak iyon. First thing na kailangan niyang bilhin ay ang mga essentials. Then of course mga foods at pang midnight snacks niya. Nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi para lang kumain. Itinulak niya ang big cart at hindi niya sinasadyang banggay ng isang babaeng naka-big cart rin. Huli na nang makita niya kung sino iyon. Sino pa nga ba kundi ang babaeng pinalit sa kanya ng asawa niya. Halatang hindi siya nito nakilala sa una dahil maiksi na ang buhok niya at may kulay pa.
So what would this girl expect? Kukumustahin niya ito, ngingitian niya ito, nakatingin lamang ito sa kanya. Na tila ba isang angel na galing sa langit dahil sa napakaamong mukha nito na parang hindi talaga makakabasag ng pinggan. Well, siguro yun ang nagustuhan ni Stanley sa babae. Ma'am. Wika nito sa kanya with matching tantalizing eyes and sweet smile. Excuse me, can you please move a little bit? Nakaharang ka kasi sa dadaanan ko no. Wika niya rito. Lumapit ito sa kanya at sinubukang hawakan ang braso niya. What is she doing? Ma'am, alam ko po galit ka sa akin. Sana patawarin mo po ako at si Stanley. Nagmamahalan kami. Hindi na niya napigilan pa ang sarili niya kaya sinampal niya ito sa magkabilang pingi. How dare this woman talk to her like this? Ang tapang naman nito upang lapitan siya at pag-usapan ang bagay na tungkol sa kanilang tatlo. Ilang beses ba nitong kailangang ulit-ulitin na ito ang pinili ni Stanley? Napahikbi ang babae. Kung ako sa iyo, lumayo ka sa akin. Wala kang alam sa pagpapatawad. At hindi mo alam kung ano ang pagmamahal. So bago pa kita tirisin ng buhay dyan. Umalis ka sa harapan ko. Seryoso niyang sambit. Pero napakakulit nito, bigla na namang lumapit sa kanya at akmang yayakapin siya pero itinulak niya ito at bahagya itong napasubsob sa pushcart at bumangga ang tagiliran nito. Malakas itong humikbi kahit na hindi naman iyon malakas. Itinulak niya ang kanyang cart at akmang lalampas na sa baba nang biglang may humawak sa braso niya. Anong ginawa mo sa kanya, Savannah? Tanong ni Stanley sa kanya. Halata sa boses nito na galit ito. His eyes gets darker as if kulang na lamang ay hahatakin siya nito dahil sa sobrang inis nito sa kanya. Tanungin mo ang malanding yan. Tanging sambit niya ngunit isang malakas na sampal ang tumama sa kanya na nanggaling kay Stanley. Parang tumigil ang oras at natulala siya. Sa haba ng panahong magkasama sila ni Stanley ay ngayon lamang siya nakatanggap ng sampal mula rito. Nanatili siyang nakatayo at nakaawang ang bibig niya. Isang butil ng luha ang tumulo sa kanyang mga mata habang nakatitig sa galit na mukha ng asawa. Mahal, itinulak niya ako. Kung ano-ano ang masasamang sinabi niya sa akin. Kabit raw ako, mang-aagaw. Mahal ang sama pala niya. Humahagulgol na wika ni Grace sa gilid ng istante. Marami na ring ibang mga customers na nakiusyoso sa kanila kaya pinigilan niya ang kanyang sarili na hindi pagdiskitahan ang asawa sa ginawa nitong pananampal. Savannah, huwag na huwag mo nang ulitin ang ginawa mo kay Gers dahil hindi lang iyan ang matitikman mo kapag inulit mo pa. Akala ko ba, okay na sayo, pero bakit kung ano-ano pa rin ang sinasabi mo? Galit na yusig sa kanya ni Stanley. I didn't do anything to her. Yang babaeng yan ang lumapit sa akin, Stanley. Hahayaan rin kita ngayon. Lalo na ang pagsampal mo sa akin pero kung ulitin mo rin iyon manghihiram ka na rin ng mukha sa aso. Umalis ka nang gariyan sa harapan ko. Magsama kayong dalawa dahil mas bagay kayo. Itinulak niya si Stanley at mabilis na umalis sa harapan ng dalawa. Really, hindi niya inaasahan na sinabi iyon ng babae. Puro kasinungalingan iyon. But she still can melt Stanley's heart in her own way. Wala sa sarili ay iniwan niya ang cart niya. Much better kung sa ibang grocery na lamang siya bibili. Tama na mahal, huwag mo nang seryosohin ang sinabi niya. Alam mo namang hindi iyon totoo, o diba? Narinig mo naman ang pinag-usapan namin ni Attorney Cortez, diba? That next month ay darating na ang annulment papers. Huwag ka nang umiyak, please. Baka ma-stress ang baby natin. Nakayakap si Stanley kay Grave habang humahagulgol ito. Kara-rating lamang nila sa condominium galing sa mall. Naiinis si Stanley kay Savannah sa sandaling iyon. Alam nitong buntis si Grace. Kung ano-ano pa ang sinabi nito. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Nasampal niya si Savannah dahil sa inis niya nang makita at narinig ang sinabi ni Grace kanina. Oo mahal, sana nga ay mas maaga pa. Ayaw ko na tinatawag akong kabit lalo na ng asawa mo, Stanley. Hindi naman kita inagaw, diba? Pareho tayong 9 love sa isa't isa at ginasto nating magsama.
Bakit ganun siya? Mahal ka pa siguro niya, Stanley. Baka gusto kanyang agawin mula sa akin. Humihikbi pa rin nitong sambit. Itinaas ni Stanley ang mukha nito at pinahid niya ang mga luha ni Grave gamit ang kanyang daliri. Hindi niya ako maaagaw. Mahal, magkasama na tayo ngayon at malapit na rin ang divorce papers namin. Stop crying, wika niya at hinalikan ang tungki ng ilong nito. Inilapit naman ni Grace ang bibig nito sa bibig ni Stanley at masuyo itong hinalikan. Lumipas ang araw. Pumunta pa rin si Savannah sa hotel kung saan gaganapin ang kaarawan ng ama ni Stanley. Labag man sa kalooban niya dahil sa posibilidad na makakasama at makikita niya ang kanyang dating asawa ay itinuloy pa rin niya alang-alang sa ama ni Stanley na mahal rin niya bilang pangalawang ama na niya. Isang simpleng itim na bestida lamang ang isinuot niya. Mermaid style iyon kaya litaw ang magandang hubog ng kanyang katawan. Good evening mama. Pagbati niya sa biyenan niyang si Anita Ty Amors nang makalapit na rito. Abala pa ang celebrant sa ibang mga bisita nito kaya hindi na muna niya ito nilapitan. Savannah, nasaan na si Stanley? Tanong nito. Inaasahan na niya na tatanungin siya ng mga makakakita sa kanya na mag-isa siya. Nasa office pa mama. He'll be late I guess. Sagot niya rito. Of course. Wala pang kaalam-alam ang pamilya ni Stanley tungkol sa tunay na status nilang mag-asawa. Ayaw niyang siya ang magpaliwanag. Si Stanley ang baalang mag-explain sa mga magulang at mga kapatid nito. Sana nga ay hindi napupunta ang asawa niya ngayong gabi pero impossible dahil bawal ang umabsent lang dahil may nakaatang na parusa para sa mga ito. Ganun kahigpit ang ama ni na Stanley. Kaya kahit si Lance ay umuuwi talaga sa Pinas kapag nagdidiwang ng kaarawan ang isa sa mga magulang. Hi Savannah, bati sa kanya ng nakakabatang kapatid ni Stanley na si Drake. Hawig ang dalawa lalo na ang ibang karisma ng mga ito lalo na sa mga babae. Bakit ganun sila kaswerte? Mayaman, gwapo at may katawang kaga-agaw talaga. Hey Drake, I am doing great. How about you? Tanong niya rito. Dinampian siya ng halik ng binata sa kanyang kanang pisngi. Absolutely fine. Wala pa si kuya. Tanong nito. Umiling siya. Torture talaga ang gabing ito para sa kanya pero para sa papa ni Stanley titiisin niya ito. Siguro, ito na ang huling taon na makakasama niya ang pamilyang Ty Amora. Siguro next year or makalipas ang ilang buwan ay nasa ibang bansa na siya. Nais niyang sabihin sa kanila kung gaano siya kaswerte na makasama sila bilang isang pamilya. Pero ayaw niyang sirain ang gabing ito. Special ang araw na ito para sa papa ni Stanley. At ayaw niyang masaktan ito. Dahil ito ang numero 1 fan ng love story nila ni Stanley. Nakita niyang papalapit na si Lance sa kinaroroonan nila. Naging parte na siya ng pamilya and soon they will know about their separation. Sana naman matatanggap agad ng mga Ty Amora ang nangyari sa kanila. Sana isipin ng mga ito na wala namang perpektong relasyon. Nasaan si Stanley? Wala na bang planong pumunta rito ang lalaking iyon? Tanong ng papa ni Stanley sa kanila. Nagmano siya rito at binati niya ito ng maligayang kaarawan sabay dampi ng halik sa pisngi nito. Papunta na siya papa. Pagsisinungaling niya. Well, look who's coming dad. Sambit ni Lance nang makita ang kuya nito na papasok sa entrance. Hindi na niya nagawa pang linungin si Stanley. Masama ang loob niya at ayaw niyang may makakapansin. Alam niyang malapit na ito dahil naamoy na niya ang perfume nito. Happy birthday dad, bati nito sabay yakap sa ama. Nagmano at hinalikan nito ang nanay at ang kapatid na si Lance. Nakipag-fist bump rin ito sa bunsong kapatid na si Drake. Nakalimutan mo ata ang asawa mo Stanley. Wika ni Seniora Anita sa anak. How could I forget my wife mama? Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang bewang at dinampian ng halik sa bibig. Patay mali siya pero pilit siyang ngumiti. Pagpapanggap lang ang lahat. Ayaw niyang makipagtalo sa asawa sa gabing iyon lalo na at kaarawan ng ama nito.
Mahal niya ang mga magulang ni Stanley dahil parang pangalawang magulang na rin ang turing ng mga ito sa kanya. Ngayong gosh, handa siyang iisang tabi muna ang galit niya at ang lahat-lahat. Hindi naman masyadong mahaba ang gabing ito. In a while ay matatapos na rin ang selebrasyon na ito kaya pagpasensyahan na lamang niya kahit kanina pa siya nanggigigil sa katabi niya. Kung hindi lang talaga dahil sa magulang nito ay never siyang magpapakita ngayong gabi. I think alam mo na kung bakit kailangan nating kumilos ng ganito. Parehas natin silang mahal lalo na si Dad na kagagaling lang sa sakit nitong mga nakaraang araw. Bulong nito sa kanyang tainga. Nagsisimula na rin ang programa. Nakatingin siya sa taong nagsasalita sa stage at patay mali siya kung anuman ang sinasabi ni Stanley sa kanya. Narinig nga niya kanina na nagkasakit pala ang ama ni Stanley nitong mga huling araw. Hindi niya alam dahil hindi na sila nagsasama ni Stanley. Kung iniisip mo gusto ko ang pagpapanggap na ito, huwag ka nan gumasa. Hindi na nito itinuloy dahil pinutol na niya kung anuman ang sasabihin nito. Ayaw na sana niyang kausapin ang lalaki pero dahil magkatabi sila at ito naman ang nagsimula ay kakausapin na niya para tumigil na ito. Hindi mo na kailangan pang ipaalala sa akin dahil alam ko no. Besides, hindi naman ako pupunta rito kung hindi dahil sa mga magulang mo. Ayaw ko na ring makita yang pagmumukha mo dahil nauntog na ako. Sino kang pala no para iyakan ko diba? You are just Stanley Ty Amora. Nakakatawa nga dahil hinayaan ko ang sarili ko na magpauto sa'yo noon. Mabilis niyang sambit sa lalaki. Kilala niya si Stanley at alam niya kung paano tapakan ang ego ito. Gusto niya na lagi siyang pinupuri dahil ang tingin nito sa sarili ay ito na ang pinakamagaling sa lahat. Tutal, ilang ulit na siyang nasaktan ay titirahin naman niya ang ego nito para inisin ito. Sinasabi mo lang bayan dahil nasaktan ka. Inaway mo nga si Grave dahil gusto mong magkasiraan kami. Dahil ang totoo, gusto mo parent ako. Proud na sambit nito. Bahagya siyang natawa sa sinabi ni Stanley. Narinig iyon ni Lance at nagkunwari na lamang siyang nagkakatuwaan sila ni Stanley. Ikaw naman love, you're so funny ha. Pinapatawa mo ako. Medyo malakas niyang sambit habang hinahampas ang balikat ni Stanley. Napangiwi naman ito sa sakit dahil sa paghampas niya. Sa totoo lang ay gusto na niyang pilipitin ang leeg nito sa sandaling iyon. Gusto mong malaman ang totoo, Stanley? Sayang nga talaga ang 3 years na iyon. Hindi ka marunong humalik at nakakatamad sa kama. Hindi ko nga alam kung paano ka pinagtitiyagaan ng babae mo. Apelyido mo lang ang nagdadala sa'yo. Bulong rin niya sa tainga nito. Ramdam niya ang galit nito sa sandaling iyon. Ayaw na ayaw nito ang tapakan ang pagkatao nito. Dahil para sa kanya. Siya ang pinakamayaman at mas mahusay kumpara sa iba. Tumayo siya at nagpaalam saglit sa mga kasama nila sa lamesa. She needs to go to the comfort room. Kailangan niyang iwasan ang Ty Amora na ito. Hey bestie, tawag sa kanya ni Zarina. Nakasandal ito sa gilid ng pader at naka-crossed arms habang nakatingin sa kanya. Mabilis siyang naglakad patungo sa kaibigan at niyakap ito ng mahigpit. Zarina, hindi kita nakita kanina. Actually kara-rating ko lang. Ang sarap ninyong titigan ni Stanley. You are having a cold fight. Wika nito sa kanya. So, totoo nga ang sinabi ni Taylor. Ikaw at siya ay wala na sa isang relasyon ngayon pa. Tumango siya. Oo totoo iyon Zarina. Pinili niya ang babae niya kasi buntis. Tama nga naman siya. Bakit ako ang pipiliin? Baog ako. This time, naikukwento na niya na hindi masyadong mabigat sa kanyang kalooban. Huwag kang mag-alala. Ang pag-move on ay isang mahirap na proseso. Pero balang araw magiging masaya ka rin, Savannah. Remember nandito lang kami at welcome back. Lady Red, noon pa man. Hinihintay namin ang pagbalik mo kasi isa ka sa pinakamagaling. Pero nirerespeto namin ang desisyon mo. Nang pinili mong makipagkasundo sa kanya. Pero ngayon, mas masaya ako dahil bumalik ka na. Hinahanda na pala ang bagong mission mo. Dagdag pa ni Zarina, alam ko,
Darating rin ang oras na pagtatawanan ko na lang ang love story ko. Nakangiting wika niya sa kaibigan. Pasensya ka na bestie. Basta tay amora talaga ganyan kung manakit katulad ni Kuya Stanley. Sana balang araw ay makakahanap ka rin ng mas gwapo, mas mayaman at mas malaki. Tukso nito sa kanya. Alam naman niyang pinapangiti lamang siya ni Zarina. Napakapilya nito katulad ng BFF nitong si Lucy. Oo nga. Okay na kahit hindi mayaman at gwapo basta malaki. Pilit niyang sinabayan ang biro nito at naghalakhakan silang dalawa. Sobrang namiss niya ang mga kaibigan niya. Sana ganito lagi na puro tawanan at walang problema. Ay Kuya Stanley, nandyan ka pala. Wika ni Zarina habang kausap nito si Stanley na nasa likuran niya. Hindi na siya lumingon at masisira na naman ang gabi niya. Hello Zarina. Dinig niyang bati nito at hindi na niya alam kung umalis na ba ito o nandoon pa dahil hindi na siya nag-atubili pang linungin ito. Babalik ka na dun. May ipapakilala pa naman sana ako sa'yo na muling bubuhayin niyang katawang lupa mo. In an instant ay makakalimutan mo na ang lahat ng sakit at puro sarap lang ang maaalala mo. Dagdag muli ni Zarina, tila bituin na kumikinang ang mga mata nito nang sa sandaling iyon. Muli siyang natawa. Lookeray talaga ito at hindi na talaga magbabago. Sino? Ito naman masyadong excited basta mamaya. Nakangising wika ni Zarina. Sabihin mo na malay mo mas click kaming dalawa. Sambit niya. Hoy babae. Gino-good time lang kita dahil nakatayo kanina si Stanley dyan sa likuran mo at ewan ko kung sino ang ka-text o baka naman nakikinig sa usapan natin. Kaaalis lang niya, o diba at least nalaman niyang hindi lang siya ang tanging lalaking dadaan sa buhay mo. Natatawang sambit nito. Napailing na lamang siya. Ikaw talaga. Pinagtitripan mo naman yung kuya mo. Teka, kakauwi mo lang. Ang sabi kasi ni Taylor nasa mission ka raw. Oo kahapon lang. So anong atin? Bored ako kaya gusto kong makialam at makisawsaw sa mga bagay-bagay na wala akong kinalaman. Saad nito, si Zarina at si Lucy ay isa lamang talaga ang nasa isip. Puro kalokohan. Nako huwag na Zarina, hayaan mo na. Hindi naman natutulog si God. Hindi niya papayagan ang ganyan mga pangyayari. Hayaan mo silang gawin ang gusto nilang gawin. Wika niya rito, kung ako, hindi ako papayag. Ikaw ang legal wife at dapat turuan ng leksyon ang mga babaeng mang-aagaw. Wika nito. Siya ang sumuko sa amin at hindi ako si Zarina. Huwag na natin siyang pag-usapan pwede. Later, makikilala mo na ang pamangkin mo na dinadala ng babae niya. Yan ang bagay na hindi ko maibigay sa kanya. Saad niya, ang sabihin mo playboy siya at hindi kontento sa isa. Isa nga talaga siyang Thai Amora. Pero alam mo ba na ang mga Thai Amora, nang mahanap na nila ang babaeng para sa kanila, ay hindi kailanman na muling nambababae. Malakas nitong sambit. Siguro hindi ako ang the one niya kasi nagawa pa niyang maghanap ng iba. Tara na nga, party ito kaya dapat lang na magsaya. Sambit ni Zarina na biglang humila sa kanyang braso. Bumalik na sila sa hall at umupong muli sa tabi ni Stanley. Si Zarina ay nakaupo na rin sa tabi niya. Tinatawag isa-isa ang mga malalapit na kaibigan ng celebrant at ang panghuli ay ang pamilya nito. Nauna si Lance, sumunod si Drake at ngayon ay si Stanley na ang umaakyat sa stage. Happy birthday Dad! Maaaring wala akong regalo sa iyo ngayon ngunit malapit na ito at alam kong ikaw ang magiging pinakamasaya sa lahat dahil iyon ang isa sa pinakadakilang kahilingan mo sa akin. Sambit ni Stanley na todong ngiti sa ama nito bago ito bumaba sa stage. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Stanley. Apo ang ibibigay nitong regalo sa ama. By the way Savannah and Stanley, next week pala ay magbabakasyon tayong anim. Birthday request iyon ng daddy ninyo. Gusto niyang magsama-sama tayo kahit isang linggo lang. Pagbigyan niyo ang daddy ninyo kahit ngayon lang. We are getting older each year. Hindi natin alam at malay natin na baka next year ay mawawala na kami sa mundo. Wika ni Seniora Anita sa mga anak nito. Mommy naman. Of course pagbibigyan namin kayo diba mga bro.
Tanong ni Lance sa mga lalaking kapatid. Siyempre naman para sa pinakamamahal naming mga magulang. Sambit naman ni Drake. Ikaw Stanley. Bailang ng mommy rito. I will go mom. Sambit ni Stanley. Halatang napipilitan lamang ito. Ikaw at si Savannah. Wika ng ama nito na nakababa na pala sa stage at nakikinig sa kanila. At hindi pa pala dito magtatapos ang pagpapanggap nila. Extended pa hanggang next week. Bestie, good luck. Bulong sa kanya ni Zarina. Kinurot niya si Stanley sa tagiliran. Mas mabuti pang sabihin mo na sa kanila ngayon Stanley. Anong gusto mo? Ako ang magsabi ngayon. Wait Savannah. Bigyan mo lang ng pagkakataon ang mga magulang ko. Kahit isang linggo lang. Bigla niyang hininaan ang boses niya. Look for a way. Gumawa ka ng rason para hindi na tayo sumama. Bulong niya rito. Salamat mga anak at pinagbigyan ninyo ako. Last week I was diagnosed with heart enlargement at ang naisip ko ay kayong mga anak ko. Salamat. Kahit isang linggo lamang ay pinagbigyan niyo ako. Lumuluhang mga mata na wika ni Papa J. So may magagawa pa ba siya? Mabilis na lumipas ang mga araw. Bakit ka nag-e-empake mahal? Saan ka pupunta? Isasama mo ba ako? Nag-aalalang tanong ni Grace kay Stanley nang makita nitong abala ito sa pag-e-empake ng mga damit nito. Magbabakasyon kasama ang parents ko. Don't worry mahal, 5 araw lang naman. Babalik din kaagad ako. Paliwanag niya sa babae ngunit tila hindi ito kumbinsido. Stanley, iiwanan mo na ba ako? Babalik ka na ba ulit doon sa baog mong asawa? Galit na hiyaw ni Grace kay Stanley. Natigilan siya sa pag-empake at hinarap muli ang babae. Makinig ka Grace. Just trust me okay. Babalik ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pinagbigyan ko lang ang parents ko. Yun ang request ni Daddy. Saad niya. So magkasama kayo ng asawa mo. Naniningkit ang mga matang tanong ni Grace. Stanley paano kung sa loob ng 5 araw ay magkabalikan kayo? Paano kung hindi ka na bumalik sa akin? I said just trust me okay. Malakas na hiyaw niya rito. Medyo napalakas na yata ang sigaw niya sa babae sanhi ng pagkagulat nito. So ano ngayon kung magkasama kami? You think, sa ginawa ko kay Savannah babalikan niya pa ako? At ano ang tingin mo sa akin? Hindi ko paninindigan ang ginawa ko. Dinadala mo ang aking anak. Ang aking tagapagmana kaya walang dahilan para hindi ako uuwi sa'yo. Muli niyang sambit. Mahal, tanggihan mo na lang ang parents mo. Pwede ka pa namang ham-in diba? Mahal mo naman ako diba? Pwedeng dumb ito ka na lang sa tabi ko mahal. Pagmamakaawa ni Grace sa kanya. Grace, kapag nalaman ng mga magulang ko ang tungkol sa amin ni Savannah, sa tingin mo ba mabibigay ko pa ang lahat ng gusto mo? Sa tingin mo ba, magiging maganda ang buhay ng anak natin kapag nalaman nila na naghiwalay na kami? Hindi mo ba kilala ang daddy ko? Si Jake Tayamora iyon. Siya si Zeus, the god of Tayamora Group of Companies. Kailangan dahan-dahanin ang pagsabi sa kanya. Humihina na ang kanyang kalusugan. May enlargement of the heart si daddy kaya pinagbigyan namin siya ng mga kapatid ko. Isa pa, masyadong mahal ni dad si Savannah. Kaya kapag nalaman niya ang totoo, sa kangkungan tayo pupulutin. Wika niya sa babae. Humagulgol na naman ito. Naiintindihan naman niya ang nararamdaman ni Grace. Buntis ito ngayon at panay ang mood swings nito. Ang sabi nga ng OB-GYN nito ay kailangan niyang magpasensya dahil first time na mabuntis si Grace. Naoobserbahan rin ni Stanley ang mood swings nito at medyo mainitin ang ulo. Wala naman siyang problema kung iwan niya ito sa bahay. Kumpleto ang stocks at may mga katulong naman at saka kung kailangan nitong mamili ay may gold card ito na swipe lamang at mabibili na nito ang gusto nito. Ay pangako mo sa akin mahal na ako lang ang iisipin mo at huwag na huwag kang maniniwala sa babaeng yon. Hihintayin ka namin ng anak mo. Mag-ingat ka ha. I love you so much. Mahigpit siyang niyakap ni Grace. Tila nahimasmasan na ito ng mereng ang sinabi niya. I promise, I love you too. Lumuhad siya at hinalikan ang tiyan nito. Hindi pa naman obvious ang tiyan ni Grace.
Maliit lang ito kung mabuntis. Bumaba na siya sa kondo at minaneho na ang kanyang sasakyan. Simpre dadaan siya sa cafeteria ni Savannah. Siya ang susando rito. Magtataka naman ang mga magulang niya kung hindi sila magkasamang darating. Nang makarating siya sa cafeteria ay pumirada na muna siya sa tapat kung saan kitang-kita niya ang kabuyuan ng cafeteria. May ilang mga customers ang kumakain doon. Hinahanap ng mga mata niya si Savannah ngunit hindi niya ito makita. Siguro ay nag-aayos pa ito o hindi kaya ay nakalimutan nito ang araw na ito. Naisipan na lang niyang puntahan ito sa loob. Nagutom din siya kaya mag-aalmusal na lang muna siya sa loob. Binati naman siya ng mga empleyado sa loob nang makita siyang pumasok. Nasaan si Savannah? Tanong niya kay Julie, ang manager ng cafeteria. Nagkatinginan na muna sina Julie at iba pang waitress nang marinig ang kanyang tanong. Nasa office po niya. Sagot ni Julie sa kanya. Pakisabi naman na nandito na ako. Utos niya rito. Pero sir, bilin po ni ma'am na huwag po silang distorbihin. Nauutal si Julie sa pagsagot sa kanya. May pupuntahan kami at ang mga magulang ko ay nag-aantay na sa airport. Pwede bang pakisabi mo sa boss mo na bilisan naman niya? Naiinis niyang sambit rito. Pero sir, binilin po ni ma'am na huwag na po. Sir, teka naman po. Bawal po kayong pumasok. Sinubukan siyang pigilan ni Julie ngunit huli na dahil binuksan na niya ang pintuan ng opisina ni Savannah. Tila nagulat pa ito nang makita siyang nakatayo sa pintuan. Pagkatapos ay tiningnan rin niya ang kasama nitong matangkad na lalaki. He is not a pure Filipino. A half-breed. Sa tansya niya ay Italian ito. Magkatabi ito at si Savannah. Maraming mga powder ng kape ang nagkalat sa lamesa at maraming mga spoons at baso ang nakapatong din doon. Ngunit muling binaling ni Savannah ang tingin sa lalaking kasama nito. At parang hangin lamang siyang nakatayo sa harapan ng mga ito. Ma'am, I am sorry po, napakakulit po talaga niya. Wika ni Julie na nakasunod sa likuran ni Stanley. It's okay Julie. Sambit ni Savannah sa babae at saka bumaling na naman ito sa lalaking kausap. Bentley, parang gusto ko itong macchiato. So what's your recommendation? Dagdag na tanong nito. May maganda kang panglasses Savannah. Wika ng Italiano kay Savannah. I think may bisita ka. May lakad ba kayo? Well, see you when you'll be back here. Or I'll see you in Italy later. No. Actually, it's okay if we'll extend it for a few minutes, Bentley. Hindi naman siya importante kaya maghihintay siya. Bulong pa ni Savannah sa lalaki pero dinig na ding iyon ni Stanley na nakatayo pa rin at tila natulos ang paa sa pinto. Pwede bang mag-antay ka na muna sa labas? Alam kong may appointment tayo with your parents today. But a much important visitor is here kaya baka naman isarado na ang pinto please. Walang ganang wika ni Savannah kay Stanley. Okay. Sinara ni Stanley ang pinto pero nasa loob ito ng opisina ni Savannah. Ang sabi ko, isara mo at pati ikaw. Sa labas na rin pwede. Parang ang sikip ng office ko for the three of us. Mr. Ty Amora. Pagpapalayas nito sa kanya. The famous Stanley Ty Amora. Ibig mong sabihin siya yung hindi makapaniwalang sambit ni Bentley nang merang ang pangalang Ty Amora. Yes, Bentley siya na nga ang dati kong asawa. Sambit ni Savannah habang nakatingin kay Stanley. So, I think we haven't met formally. Isa ka rin bang businessman, Mr. Bentley? Tanong ni Stanley sa kausap ni Savannah. Oh yes, sure. I am Bentley. No, I am not a businessman. I am just a friend of Savannah. A very close friend. Sambit nito. I see. Ako nga pala si Stanley Ty Amora, her husband. Ex-husband. Sambit ni Bentley. Yeah, her ex-husband. Pwede ba Stanley? Pwede bang bigyan mo lang kami ng oras para makapag-usap sandali? Wala ka namang business dito. Nakakadistorbo ka lang. Utos ni Savannah at itinuro pa nito ang pintuan. Lumabas naman siya sa opisina na iyon at nag-antay na lamang sa labas. Umorder siya ng pang-almusal niya at natapos na siyang kumain pero hindi pa rin lumalabas ang dalawa sa loob. Ang sarap talaga. Gusto ko ang lasa nito.
Nakangiting wika ni Savannah sa kasama nito habang naglalakad ang dalawa palabas ng opisina. Oo nga, huwag kang mag-alala, papatikim ulit kita sa susunod. Kaya hihintayin kita sa Italy, Savannah, okay? Wika nito sa kanya. Sure, Bentley. Maraming salamat talaga. Wika ni Savannah kay Bentley. Buhat nito sa isang kamay ang purple na backpack ni Savannah. Hey, Stanley, tara na. Tawag nito sa kanya. Tumayo naman siya at sumunod sa likuran ng dalawa. Binuksan niya ang hatch ng kanyang sasakyan at ipinasok naman ni Bentley ang mga gamit ni Savannah sa loob. Wala silang imikan sa loob ng kotse ni Stanley. Wala siyang panahon na makipag-usap rito. Para siyang pupunta sa shooting sa araw na ito dahil ang lahat ng gagawin nila ay pawang pagpapanggap. Natutuwa akong nakikipag-hangout ka sa iba. Putol nito sa katahimikan sa pagitan nila. Hindi niya ito pinansin. Ayaw niya itong kausapin dahil mamaya ay mapipilitan naman din siyang kausapin ito. So, what's the score between you two, ha? Dagdag pa nito. Nagkibit balikat lamang siya sa mga tanong nito. Ano pa ang pakialam nito kung sakali mang may kasama siya, diba? So you want to keep it private? Is he good? Muli nitong tanong. Ano ba ang problema mo? Pwede mo bang kausapin o tanungin man lang ako tungkol sa buhay ko? Wala ka nang pakialam kung may relasyon ba kami or sumama na ako sa ibang lalaki dahil hiwalay na tayo, diba? Ayaw kitang kausapin kaya stop asking me. Matapang niyang saad rito. Kaibigan niya lang talaga si Bentley. Isa itong half-Italian half-Pinoy na bumisita sa Pilipinas at dumaan sa cafeteria niya bago ito bumalik muli sa Italy. Actually, supplier niya ito ng mga iba't ibang flavors ng coffee at kay Bentley galing ang iba't ibang flavors ng coffee sa cafeteria niya. He is also a secret assassin based in Germany. Talagang napakasarap kakwentuha ang kaibigan niyang iyon. Kung wala lamang talaga siyang appointment ngayong araw ay mahaba-haba pa sana ang oras na pagsasamahan nila. Napakarami pa sana niyang gustong ikwento sa kaibigan na naudlot dahil dumating na si Stanley. Alam mo, hindi na nga ako nangingialam sa inyo, diba? Kung tutuusin nga ay wala pa kayong karapatang magsama dahil hindi pa ina-approve ang papeles natin. Pero tingnan mo ako, ginugulo ko ba kayo? Hindi naman, diba? Makinig ka, Stanley. Wala na tayong pakialaman sa isa't isa simula ngayon. Yun naman talaga ang gusto mo, diba? Pinagbibigyan na kita. Magkahalong inis ang namutawi sa boses niya. Okay, sagot nito. Ihinto mo ang sasakyan. Sabi ko ihinto mo. Utos niya kay Stanley. Nakakita siya ng mangosteen na binibenta sa kanto at bigla siyang naglaway. Bumaba siya at binalikan ang tindahan at bumili ng isang bungkus ng mangosteen. Nakita niyang napailing na lamang ang lalaki sa kanya nang makitang kumakain na siya ng prutas. Ano pa ang hinihintay mo? Kung sa tingin mo ay bibigyan kita. Hindi, no. Bumaba ka at bumili ka rin ng para sa iyo. Wika niya sa lalaki nang makitang nakatingin lamang ito sa kanya. Hindi ka bibili. Then start the car. Utos niya. Takam na takam siya sa mangosteen. Naubos niya kaagad ang isang bungkus dahil napakatamis nito. Nag-aabang pa siya sa labas ng bintana. Kung alam lamang niyang wala nang nagtitindang iba ay pinakyo na sana niya ang prutas ng ale kanina. Nakita niyang napapailing lamang si Stanley sa kanya. Habang tumatakbo ang sasakyan ni Stanley ay may dalawang itim na sasakyan ang hamarang sa daan nila. Medyo masukal ang pinagdaanan nilang alternate route patungo sa airport. Mula sa dalawang kotse ay bumaba ang apat na kalalakihan na nakasuot ng itim. What the? Wika ni Stanley nang makita ang mga lalaki sa labas na palapit sa kotse nila. Lock the doors. Utos niya kay Stanley. Bulletproof ba itong kotse mo? Tanong niya kay Stanley. Yes, why? Ang tanong nito. Good dahil kung hindi baka sa susunod na taon ay death anniversary mo na. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lumabas, okay? Wika niya kay Stanley at lumabas siya sa kotse at hinarap ang apat na kalalakihan. Ano ang kailangan ninyo? Tanong niya sa mga kalalakihan at imbes na sagutin siya ay nagsitawanan ang mga ito. Haha, nakakatawa kayo.
Ang papangit ninyo. Wika niya sa mga ito at bigla na lamang bumunot ng baril ang isa. Nasaan ang asawa mo? Tanong nito. Wala akong asawa. Sagot niya. Driver ko yang kasama ko. Pinagluluko mo ba kami? Gusto mo bang iputok ko sa'yo ang baril na ito? Galit na saad ng lalaking may baril. Ang tatlo naman ay kampanteng nakasandal na ngayon sa sasakyan at parang nanonood lamang ng drama movie. Mabilis siyang gumalaw upang hawakan ang baril nito at tinanggal ang magazine ng baril at sinuntok iyon sa mukha ng lalaki. Binayagan niya ito gamit ang tuhod niya at nang yumuko ito ay sinipa niya ang baba nito at humandusay ito sa harapan ng tatlong lalaki. Bago pa man makagalaw ang tatlong lalaki ay naibalik na niya ang magazine sa baril at isa-isang pinaputukan ang mga ito. Pumasok siya sa kotse kung saan naiwang nakanganga si Stanley. Ano pa ba ang hinihintay mo? Tara na, hihintayin mo pa ang mga kasama ng mga iyan. Bago sila kumari pa ng takbo ay kumuha siya ng litrato ng mga kotseng gamit ng mga taong hamarang sa kanila at pinadala iyon kay Taylor. Nanginginig si Stanley habang nagmamaneho ito. Natatawa siya sa itsura nito sa sandaling iyon. Kung ako sa iyo, Stanley, ibalik mo na ulit ang mga security guards mo. Ang isang bilyonaryo na tulad mo ay dapat laging mag-ingat dahil marami kang kalaban sa paligid. Sambit niya sa lalaki. Aray, sambit niya habang hawak-hawak ang tagiliran niya. Ikaw, paano mo ginawa iyon? Tanging sambit nito. Aayon ba? Wala, natutunan ko lang iyon sa YouTube. Pagsisinungaling ni Savannah. You're kidding me, Savannah. Hindi mo na kailangang malaman pa, Stanley. Kalahati lang sa akin ang kilala mo bilang asawa mo pero ang kalahati ay sikreto na hindi mo malalaman. Kaya, mag-iingat ka palagi. Nakikinig ka naman siguro sa news, di ba? Businessmen are being assassinated. Delikado ang mundo ngayon, Stanley. Lalo na at wala ka ng protector. Kung sasuko ka sa ganitong klaseng organisasyon tapos ang kalahati ng royalties mo ang kukunin nila. Abeso niya rito. Ang lahat ng mahusay na negosyo ay may mga bigatin na tagapagtanggol. Dahil kung wala, papasok ang mga abusadong mga sindikato at gagatasin ang mga kagaya ni Stanley na malaking isda sa larangan ng negosyo. Pagbalik natin, ihanda mo na ang mga bodyguards mo. Hindi pa tayo hiwalay. Baka sa akin mapupunta ang lahat ng kayamanan mo at hindi sa kabit mo. Wika niya. Paano kita mapagkakatiwalaan, Savannah, matapos kong makita ang iyong mga kakayahan? Paano ako makakasigurado na hindi ka kaaway? Ikaw lang naman ang galit sa akin, di ba? Bintang nito sa kanya. Gago ka ba? Sana hinayaan na lang kitang patayin ng mga lalaking yun kanin. Tinulungan nangga kita. Inis niyang sambit. I am sorry, Savannah. Hindi lang ako sanay na nakikita kang ganyan. Ibang-iba ka sa dating Savannah na nakilala ko dati. Ikaw ay naging isang taong hindi natatakot sa anumang bagay. Ibang tao ka na. Iba sa dating Savannah na pinakasalan ko. Wika nito. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Ang sakit na idinulot mo sa akin ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Mahina niyang sambit kay Stanley. At hanggang nakarating na sila sa airport ay hindi na sila muling nag-usap pa. Sa isang island sila nagtungo na pawang mga VIP lamang halos lahat ng naroon. May malalaking gusali sa isla na iyon na parang nasa syudad rin lang kung sino man ang pupunta doon. Napakaganda ng lugar lalo na ang iba't ibang klase ng rock formation. Ang isa sa mga nagpapaganda sa lugar na iyon maliban sa napakalinis at malinis na tubig dagat. Napapaligiran din ang isla mga puno ng nyog. Jake and Anita Tay Amora rented an exclusive villa. Na animo ay mansyon lamang dahil napakakumpleto rin ng gamit sa loob. Meron lang itong 4 kwarto. At sa kasamaang palad ay sa isang kwarto sila ni Stanley. Hindi naman kasalanan ng mga biyenan niya dahil sa mga mata ng mga ito ay mag-asawa pa rin silang dalawa. Huwag kang mag-alala, sa sahig ako matutulog, Savannah. Wika nito sa kanya pagkatapos nilang dalhin ang kanilang mga gamit sa loob. Abay, dapat lang naman no. At saka, ayaw ko rin naman talagang matulog na kasama ka at baka banggan-guten ako.
Hiyaw niya rito, Savannah. Pagkatapos nito ay dahan-dahan kong sasabihin kay Papa ang tungkol sa atin. Wika nito, oo, dapat lang Stanley. Sa ginagawa nating ito parang pinapaasa rin natin sila kaya dapat lang na malaman na nila at ikaw ang dapat na magsabi. Sagot niya. Sasagat pa sana si Stanley ngunit isang katok ang nagpahinto sa pag-uusap nila. Ang mga biyenan niya ang nasa labas ng pintuan. Salamat mga anak at hindi nyo talaga kami binaygo sa mga hiling namin. Nagpapasalamat na sambit ni Jake Ty Amora. Ma'am, Dad para po sa inyo gagawin po namin. Wika ni Stanley. Oo nga po Papa J. Ang lakas mo po sa amin. Hindi ka namin kayang tiisin. Nakangiting wika ni Savannah. Umupo ang dalawa sa couch sa loob ng kwarto. Dumaan pala kami para sabihin na dumating na ang foods na in-order namin kaya bumaba na tayo at kakain na. Nasa ibaba na rin ang mga kapatid mo. Stanley, wika ng mama niya. Bumaba silang apat at nang makita niya ang mga nakahandang iba't ibang mga prutas at pagkain sa lamesa. At biglang natakam si Savannah na nakalimutan na yata niyang hindi sila magkaayos ni Stanley dahil hindi niya pinalampas ang mga prutas na nakahanda. May melon na sobrang tamis, hinog na mangga at marami pang iba. Nang lumingon siya sa katabing si Stanley ay nakangga nga lamang ito habang nakatingin sa kanya. Nako Stanley, hayaan mo na si Savannah. Ganyan talaga kumain ang mga buntis. Nakangising sambit ng biyenan niya. Muntik na niyang lunukin ang buto ng mangga nang marinig ang sinabing iyon ng biyenan. Mom, she's not pregnant. Mahinang wika ni Stanley. Gutom lang yan. Dagdag pa nito. Sorry mom. Opo gutom lang po talaga ang sarap pala ng mga prutas dito sa isla. Tipid niyang sambit. Naalala na naman niyang baog siya. Kapag usapang buntis talaga ay nanghihina siya. Parang ang baba ng tingin niya sa sarili niya dahil hindi siya makabigay ng anak sa asawa. Kaya nga pinili nito si Grace diba? Dahil magkakaanak na sila. Samantalang siya ay walang binatbat sa batang karelasyon ni Stanley. Tumigil na lamang siya sa pagkain. Nawalan tuloy siya ng gana. Parang naaalala na naman niya ang araw na pinili ni Stanley ang babae nito. Hinayaan niya dahil ramdam niya ang pagkatalo niya. At ngayon, nandito siya sa isang isla kasama ang asawa upang ipakitang maayos sila for the sake of her father-in-law. Hindi madali ang ginagawa niya ngayon dahil ang pagiging kasama niya at ang pagpapanggap bilang asawa niya ay isang pagpapahirap sa kanya. May puso siya para sa matandang biyenan kaya haharapin niya ang lalaking gusto na niyang iwasan dahil sa pananakit nito sa kanya. Ni hindi niya ito tinitingnan gaya ng pagtingin niya sa kanya noon. Nisulyap sa mukha at sa katawan ng lalaki ay ayaw na niya. Maliban na lamang kapag kinakausap siya nito. Sana, pagkatapos nitong pagpapanggap sa islang ito ay tuluyan na silang magkakalayo ni Stanley. Dahil ngayon, habang nakaupo sila sa dining table ay parang mabibiyak na ang puso niya sa sasakit. Ayaw na sana niya pero hindi niya mapigilan na hindi masaktan. Masakit na makaharap ang MG taong importante sa buhay mo pero alam mong may hangganan na ang inyong pagsasama. Sana magkaroon na kami ng apo. Stanley, Savannah, kailan ba kayo makakabuo? Atet na kaming magkaapo ng mommy ninyo. Sana hindi na matagalan pa ang paghihintay namin. Wika ni Jake Ty Amora sa kanila. Malapit na dad. Si Stanley ang sumagot. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Nakikita niya ang mga mata ni Van na puno ng pananabik habang sinasabi niya ang mga salitang iyon sa kanyang mga magulang. Aba salamat naman kung ganon. Wika ni Seniora Anita. Pagkatapos niyang kumain ay nagpaalam na muna siya upang magpahangin na muna sa labas. Parang nasasakal siya sa tuwing titingnan ang mukha ng asawa. Her soon-to-be ex-husband. Matagal pa pala dahil pinaglaruan nila ang divorce papers sa pamamagitan ni Attorney Zena. Isa sa mga kaibigan nila. Lumabas siya sa villa at naglakad-lakad muna sa labas. Nakakamiss ang lumanghap ng sariwang hangin. Naaalala niya dati noong nagdi-date pa lamang sila ni Stanley.
Sa dalampasigan sila palaging namamasyal at nagkukwentuhan. Minsan ay naghahabulan. Napakarami nilang alaalang magkasama. Mga masasaya at mga malulungkot na alaala na magkasama nilang hinarap. Hindi niya lang lubos akalaing napakadali lamang na naitapon ni Stanley ang masasayang alaalang iyon. Para sa kanya ito ay isang bagay na dapat pahalagahan at isang bagay na dapat tandaan. Ang mga alaalang iyon ang naging dahilan upang mas magiging matatag ang kanyang nararamdaman para sa asawa. Umupo siya sa baybayin habang tinatanaw ang nagkikislapang ilaw sa tabi ng dalampasigan. Maraming mga taong dumadaan. Karamihan ay ang masasayang mga magkapareha. Tanaw niya ang kasiyahan sa mga mukha ng mga ito. Ganito pala kapag broken-hearted ang isang tao. Ang sarap namin ang bawat segundo kahit mag-isa ka lamang. Ang sarap pakinggan ang bawat salita sa kantang dati ay hindi mo man lang binibigyang pansin. Ang sarap magmuni-muni hanggang sa mapagtanto mo na lamang na totoo pala ang lahat. Na nasaktan ka at niloko. Niyakap niya ang sarili sa pagkakataong ito na parang nag-iisa. Wala na ngayon ang nag-iisang best friend niya. Sa totoo lang ay hindi pa rin siya nakaka-move on kahit na pinipilit niya ang kanyang sarili. Dumampot siya ng isang malaking bato sa dalampasigan at ibinato iyon sa malawak na karagatan. What the? Dinig niyang hiyaw ng boses lalaki. Hindi niya moari kung saan galing ang boses na iyon. Tumayo siyang lamingga-lingga sa paligid ngunit wala naman siyang makita. Maglalakad na sana siya pabalik ng villa nang may umahan na isang lalaki at babae mula sa tubig. Ang lalaki ay nakahawak sa ulo nito at walang ibang tinititigan kundi siya lamang. "Hey miss, may problema ka ba?" Tanong ng lalaki sa kanya. "Baby, bumalik ka na muna sa villa. Kakausapin ko muna ang babaeng ito." Bilang pa nito sa babaeng kasama sabay halik sa bibig nito. As in nag-lips to lips pa talaga ang dalawa sa harapan niya. "And so, ikaw anong problema mo sa akin ha?" Tanong niya rin sa lalaki. Naka-swimming trunks lamang ito. Malapad ang pangangatawan at mabalahibo ang dibdib. Sobrang tangkad nito at halos tumingala siya nang mas lumapit pa ito sa kaniya. Mas matangkad siya pero sa tingin niya ay mas bata ito sa kanya. Siguro ay mga 3 o 4 na taon itong mas bata kaysa sa kanya. Napakagwapo nito. Kung hindi siya nagkakamali ay Phil M ito, dahil sa kutis at laki nito. Ikaw pa talaga ang galit miss. Ikaw nangga itong nakasakit ng tao. Tingnan mo nga itong ulo ko. I am sure bukol ang aabutin ko bukas. Wika nito sa kanya. Ganun ba? Well, kasalanan ko ba kung masyado kang tanga? Oh well. Naghahalikan nga pala kayo ng girlfriend mo no? I am sorry kung nadistorbo ko kayo. Sambit niya rito. Ano pa nga ba ang ginagawa nito at ng babae kanina? Hindi nga niya naaninag ang dalawa. Siguro ay sumisisi dito sa babaeng iyon kanina. Ako tanga. Ikaw pa lang ang babaeng tinawag akong tanga. Sambit nito at bigla na lamang mas lumapit pa sa kanya at hinawakan ang magkabila niyang pisngi at hinalikan siya kaagad. Bigla niya itong sinampal ng bitawan nito ang mga lips niya. Akala niya ay magagalit ito ngunit ningitian pa siya nito. "So patas na tayo miss. Binato mo ako, binato rin kita ng halik." Sambit nito at bigla na lamang itong naglakad palayo sa kanya. Naiwan siyang nakatayo habang hawak-hawak ang bibig niyang hinalikan na lamang bigla ng ekstranghero. Bumalik siya sa villa upang maligo at magbihis. Pagkalabas niya ng CR ay nakita niyang nakatayo si Stanley at may kausap ito sa telepono. "I understand attorney. Sige maghihintay ako sa updates mo." Wika nito sa kausap nito sa cellphone. Habang nakatalikod ito ay nagbihis na siya. Siguro naman ay sinabi na rito ng attorney nito na nagkaproblema ang papeles nila. "Mabuti nga iyon. Where have you been? Hinahanap kita kanina." Wika nito sa kanya. "Why? Ano ang kailangan mo sa akin? Namiss mo ba ako bigla?" Tipid niyang wika sa asawa. "Hinanap lang kita."
Siguro ito rin ang pinakamagandang oras para magkaroon tayo ng closure, Savannah. Sambit nito at napataas naman ang isang kilay niya. Hindi na tayo teenager para sa mga closure na yan, Stanley. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako maghahabol sa iyo, Stanley. You can have my word. Kahit nasaktan ako, magpaparaya ako dahil buntis nga ang babae mo at para sa ikakaligaya mo ay pinapalaya na kita, Stanley. Seryoso niyang sambit kay Stanley. Lumapit ito sa kanya at niyakap siyang bigla. Maraming salamat, Savannah. Tinulak niya ito. Ayaw na niyang maramdaman ang yakap nito. Sabihin mo nga sa akin, Stanley. Mahal mo ba talaga siya? Ewan niya kung bakit niya nagawa pang tanungin si Stanley kahit alam naman niya kung ano ang totoong sagot. Higit pa sa buhay ko. Savannah. Seryosong sambit nito na ikinawala sana ng buong lakas niya sa katawan. Bakit ba nagtanong na naman siya? Bumabalik na naman siya sa dating Savannah sa tuwing kasama niya si Stanley. Ngunit pinatatag niya ang kanyang sarili. Then, tama nga na pinalaya na kita. Magiging masaya ako na makita kang umalis, Stanley.